Paano nyo ina-handle ngayon nga, nagganon ang humor, pero at the same time, mamok na ng tao? Hindi ba kayo natatakot na... Siyempre, natatakot kami kasi recently nagka-issue yung isang comedian namin. Pangalan Gold Dagal. Kasi may sinabi siyang joke tungkol sa INC. Ano yung mga pet peeves mo sa gig? Di naman ako perfectong tao. Pero yung maingay lang. Yun lang naman. Yun lang. Respeto naman. No? Kahit di kayo nakikinig, okay nga lang eh. Oo. Kasi kung di ko kayo nakuha, baka kailangan ko pang galingan. Kailangan mo balansehin yung ego, yung pride mo, tsaka yung humility mo kasi hindi ka mag-grow kung hindi ka naman humble. Oo. And at the same time, kung ang baba naman ng tingin mo sa sarili mo, paano ka Ba't mo pag ginagawa to? tsaka yung confidence mo sa stage. Gusto ng tao yung may onting yabang ka pagka nagpe-perform. Ang mga susunod yung pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Andren John Bernardo, isa pong stand-up comedian. Miyembro po siya ng kilalang grupo na Comedy Manila at co-host din siya ng Bago Matulog podcast. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong kamalayan, perspektibo at ninanais dito sa buhay natin sa mundo. Ngunit ang sigurado po ay pare-pareho nating gustong lumigaya. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang matuto sa isa't isa. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang subscribe at like button sa ibaba bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is Epic. AJ, Hello. my fellow Tiny Bar regular. Yes, fellow alcoholic. Joke lang. Joke lang. Ako pa isa-2 bote lang ako doon. Dati ang pinakamadami ko doon sa Tiny Bar. Oh. Naka 12 ata ako na 12? Philippines. Oh my God. Ako never pa sa buhay ko lumagpas ng 6. Red Horse. Red Horse, iba naman yung mas malakas sa Red Horse eh. Kaya ko, yung conscious pa, 6 na 500. Oh! Sa 500, hanggang 3 lang ata. Oo. Pero kasi sa akin, Red Horse talaga. Parang I would rather drink Red Horse na konti lang kaysa sa pale or sa Best beer talaga, Pale. Isa lasa. Totoo. Sabi I think mas gusto ko nga siya sa imported, like yung Budweiser, Hogarth. Mas masarap yung Pilsen. Hindi ko alam kung bakit. Ba talaga? Tsaka siguro dahil kinalakihan natin. Pero, well, going back, maraming salamat sa pagpapaunlak sa invitation ko. Kasi Yes. talagang, totoo lang, sa mga namimit ko sa Tiny Bar, sa'yo talaga ako super interested na makapodcast. Kasi nga, yung persona mo, like pag nakikita ka sa Tiny Bar, you're very introverted na... Minsan di kwentuhan tayo, pero sandaling kwentuhan, tapos lalabas ka na, tapos lagi ka mag-isa. Oo. Tapos nung napanood kita mag-stand-up, grabe talaga yung tawa ko. So para talagang, grabe, na Thank parang nakaka-fascinate yung personality. So parang, ayun, punta tayo sa unang-unang tanong. Ito medyo bigatan agad natin yung unang tanong. Hell yeah, pero dude. Gagaang naman. Ikaw bilang isang stand-up comedian, ang goal mo is magpasaya ng mga tao. Para sa'yo, AJ, ano ba ang kahulugan ng salitang kasiyahan? That's a tough question. Pero yung kasiyahan, yan yung... Ito yung pinakamalungkot. May nabasa akong libro. Nakalimutan ko kung sino yung nagsulat. Fuck, Apocalypse Child ata yung name. Yeah, may narinig akong parang blurb doon, sabi. Alam mo yung malungkot, ang naalala lang natin yung mga malulungkot na bagay. Kasi kung yung ligaya, like, mas naalala lang talaga natin yung... Kasi mostly sa buhay natin, maligaya naman tayo mostly. Ang natatandaan lang natin yung mga malungkot na bagay. Kaya pag tumatanda tayo, yun lang naaalala natin, nakakalimutan natin yung masasaya. Yung masasaya. Tapos ang naalala natin yung malungkot. Kaya kung may makikita ka medyo matanda, yun, malungkot sila. Yan yung for me, yung abstract interpretation ko ng ligaya, a thing na we take for granted. A thing na very fleeting siya. Kaya kung tumatawa ka, dapat nandun ka na sa moment na yun. Totoo yun. Sulitin mo na kung natawa ka, tawa ka lang. Kahit na anong joke yun, dude. Totoo. Hawakan mo, lasapin mo kasi mawawala rin yan balang araw. Tsaka yun yung sobrang amazing sa trabaho ng mga stand-up comedian. Kasi technically, pag napatawa mo yung isang tao, technically, subconscious niya yung pinagalaw mo eh. Kiniliti mo yung subconscious niya na hindi mo mapipili yung sarili mong basta na lang tumawa. Yeah, something na may na-touch sa inner workings ng mind nila. That's fun. Kaya sa totoo lang sa akin, ang mga real na comedian talaga,
Kasi talaga may genius sila na parang, yun nga, yung dati naman ng linya na mas madali magpaiyak kaysa magpatawa di ba? Kaya para talaga nga, doon nakaka-fascinate yung, yung trabaho nyo. So kaya ako tinanong yung meaning ba ng ligaya para sa inyo. Kasi, punta naman tayo doon sa tanong ko na, kasi, napansin ko, sa mga bits mo, you always talk about mental health. Oo, di ba? And depression and all. Na yun yung actually yung dark dark humor mo na doon umiikot. And sa pagkakaalam ko rin sa maraming mga comedian and ako sa mga na-meet kong mga taong magaling magpatawa, meron silang inner darkness na para talagang na once you see that darkness, parang gets kung bakit. Ayaw kong katambay to. may tililing as they say, yeah. Hindi ayaw katambay. More on na parang magigets mo kung bakit sila ganun mag-express ng humor. Kasi parang they're trying to parang to channel it into something fun, di ba? Mahirap siyang gawin kasi mahirap i-address yung mali sa'yo. Yung kadalasan, yung comedy, for my interpretation lang, it comes from a very negative point of view Kasi may sinasabi nila, ang ganda ng comedy nyo, Andren. Wala kayong inaasar. You're making fun of something. May narinig nga ako na quote na mula kay Nick Mullen, isang komedyante, sabi niya, if you boil down comedy to this one exact thing, it's just saying the wrong thing and hiding it well. Yes. Parang ganun. Totoo nga. Kunwari may narinig akong joke, hindi akin, kay Dave Attell. Yung joke niya, yung favorite ko, yung itatagalog ko na lang Sige. kasi. Alam mo kung mawawala ako, tatanungin ko na lang yung lalaki na isa lang yung paa. Kasi alam niya yung pinakamadaling paraan para makapunta doon. Yun, mga ganun. Mga ganun. Pero yun nga nakakatawa nga kasi parang yung gamit mo yung darkness na yun, pero you can channel it into something very light, very fun. And again, maganda nga yung point mo, may mga comedians na talagang fucked up. Pero ito, parang kasi mahilig ako sa Star Wars. Parang may dalawang sides sa mga komedyante. Meron for the dark side, tapos meron the light, the force. Kasi meron talagang nagfa-function na positive Yes. Like hindi sila dark whatsoever, pero magagaling sila. So like you can have let's say, like a GB Labrador na one of the best, pero hindi naman siya dark. And you can have like, maybe Red or Vic na medyo, these guys got problems. I mean this with love Yeah, so parang ganun. Ikaw ba, in your field, kasi musician ka, circumpunk, really good. Like, where do you pull your inspiration ba when you write songs? Sa akin, syempre depende sa current experiences ko Ganun din sa jokes. Yeah. Pero so parang, yung parang laging philosophical kasi minsan mga lyrics ko medyo Nice. doon ako naglilin. And yung philosophy ko sa buhay came from a very dark place na parang I was bullied before. Hell Tapos yeah. my mother died when I was 4 years old. And then my father had depression and medyo nagkaroon siya ng face na talagang syempre nung depressed siya, inom, ganyan. Medyo napabayaan niya yung sarili niya. So it came from a very dark place. Dun sa paglangoy ko dun sa kadiliman, parang may mga liwanag akong nakita or para mga and yun yung philosophy ko from that, yun yung mga nilalabas ko sa art ko. Pero yun nga, ang music ko is very positive. Kasi nga ang ano ko naman is yung sa akin is I don't want to self-manifest the darkness kasi lalo na rock ako. And sa rock, 'di ba, talagang medyo importante yung darkness di ba? Importante yung angst. Yung sinabi mong part na yung nakikita mo yung brightness. May nagsabi, sa South Park ko pa narinig ito Sabi ni Butters, sabi niya ba't ka malungkot? Bakit mo parang dinadamdam yung lungkot mo? Kasi kung mas ramdam mo yung lungkot mo, maalala mo na, shit, kaya ko rin pala maging masaya. Parang yung emotion mo nung malungkot ka, fuck, ito parang feeling na maging malungkot. At kaya dapat hindi ko i-take for granted kung masaya ako. Kasi mas ramdam mo yung masaya kung galing ka sa lungkot
So I guess doon, kung tama man yung Oo. perspective ko. Sige, Yun. mamaya balikan natin yung mga kung saan hinahugot yung mga inspiration natin dun sa mga craft natin. Punta naman tayo. Paano yung story mo naman sa pagiging comedian? Okay. So, nag-graduate ako ng nursing. Oh, ingat. 2012, nakalimutan ko. Tapos yun, delayed ako 2 years kasi nagbulak-bulak ako. Tapos, nung nag-graduate ako, pumasa ako ng board exam. Pagkatapos nun, hindi na ako nag-nursing. Oo. Kahit Nag-audition ako para sa script writing. Oh. Tapos nakuha ako. So nung nakuha ako, hindi na ako nag-nursing. Like, umalis na ako ng Pangasinan. Kasi parang sobrang, hindi ko naman sinasabing hindi ko mahal yung probinsya ko. Sobrang, ang dami kong mga nakilalang friends. Doon nanggaling humor ko. Gets. Pero kung gusto mo ng art, pinag-uusapan namin ni LC to kagabi, like, dito sa Manila talaga eh. Dito talaga. Wala ka talagang, like, tatayo ka ng eksena doon, hindi pa ako ganun kagaling. At kung tatayo ka ng eksena, dapat hindi lang ikaw yung magaling. Dapat lahat kayo magaling. Dapat bawal yung pabigat. So, sa sinasabi mo, yun yung transformation ko. Naging nurse, tapos naging, komedyante. Hindi natuwa yung nanay ko, pero yun yung awa ng Diyos na, again, parang privilege din. Medyo middle class kasi kami. Yan. Sige, punta ka lang. Tas, basta kaya mong sustentuhan sarili mo. So yun, basically, ganun yung journey ko to being a comedian. Matanong ko lang, nabanggit mo kanina yung nag-apply ka bilang scriptwriter. Paano naman napunta yung fascination mo sa pag-script? And anong palabas yung pinag-auditionan mo? So, may sketch group kami, pangalan Solid Okay. Medyo nag-break. Nakikita ko yun. Nag-break muna kami kasi busy yung boss namin. Yun, doon ako, nag-send ako ng sketch. Tapos, nagustuhan yung sulat ko. Again, wala akong alam sa script writing noon. Pero yung boss ko, kaya nga gustong-gusto yung boss ko kasi nakita niya yung talent kahit wala doon yung technical side Gusto niya yung mga idea ko. Kaya yun, nakuha ko. Tapos may sweldo naman. So yun, nag-move ako dito. Naghanap ng murang apartment na paghatian. Kasi I guess, alam na ng audience to kung creative ka, walang pera. Medyo mahirap. Sobra, ha? Hindi kami nalulunod sa pera. So, yun, basically. Yun. Pero nakakaano rin talaga yung bagay na yun. Na parang, lalo na pag sa mga creative na tao, sobrang passionate. Kailangan mo na matinding passion para gawin mo yung craft mo Oo. Pero at the same time, ang hirap maging passionate sa bagay na hindi ka nire-reward. Parang even ganun ang point mo, sabi, love mo ba yung comedy? Hindi, obsessed ako. Oo. Kasi kung love, may nakukuha ka in return. Oo. Kung obsession, wala. Kahit wala nga. Totoo yun. It takes a while to make money here. Like, dude, may mga ibang younger na comedians na parang gusto lang sumikat. Gets. Dude, relax ka lang, bro. Hindi ka yayaman dito sa stand-up. Dapat may day job ka. Or mostly, sa music, like, may kilala, yung siguro, karamihan ng tropa mo sa music, hindi gumahitan ng pera sa music lang, di ba? Day job talaga. Day job, dude. Tsaka ako, realization kasi, kaya ako nag-ano rin sa business and all, kaya ako rin nagpo-podcast and nagda-diversify ng iba't iba. Kasi nga, gusto ko magawa lang yung art ko. Nang hindi ko na iniisip yung pera. Kasi nga, ang hirap pagkakitaan. Sa totoo lang. Oo, man. Swerte ka na kung kaya mong pagkakitaan. Eto pala, yung first comedy gig mo, paano nangyari? So, napanood ng tropa, kasi nag-aaral yung tropa ko sa Lasal noon. Nag-show yung Comedy Manila. Tapos nag-perform si Red Oliero. Kasi dati magkamukha kami ni Red nung mataba pa ako. Kasi kung humaba to, nag-afro din siya So putang ina, pare, kamukha mo, laugh trip siya. Tapos nakita ko, Red Oliero yung name. Tapos tinype ko. Tapos biglang lumabas Comedy Manila. Tapos, nung klinik ko yung website, may mga open mic sila. Open mic, para hindi nakakalam. Doon ka magta-try ng jokes. Titignan nila kung nakakatawa o hindi sa harap ng audience. Tapos nung nakita ko, subukan ko kaya. Kasi, ilang taon ka na? 29? 29, fuck. So, magta-33 na. 33 ako. So, mga 27 ako nun. Inisip ko, tangina, tumatanda na ako. Kasi tagal ko ng pangarap maging stand-up. Stand-up comedian. Dude, like, tumatanda na ako. Kailangan kong
i-take tong risk na to. So, yun, sumakay ako ng bus 6 hours. Tapos pumunta ako sa Manila. Nag-set ako pinakaunang gig ko sa Makati pa. Wala na yung bar, pangalan Bistro Alfonso. Oo. Tapos, ang hirap niya kasi unang-una sa lahat, lalo na yung stand-up nun, walang may pakialam sa stand-up nun. Dude. Kahit ngayon, parang infantile stages pa lang yung stand-up Totoo. Tapos, wala, may nagbibidyoke. Tapos, tangina, kumain ako ng tae, meaning I did not do well. Walang tumawa. Pero alam mo, nung natapos na ako, ang saya ng feeling. Yeah. Kasi ang sarap niyang gawin, dude. Yeah. Hindi mo ano yung same feeling para sa'yo yun sa music? Sa akin, ang pinaka ko sa music talaga, may matagal na ako kumakanta before pa akong magseryoso rin talaga. Pero parang pinaka ko sa music. Hindi. Kung pagkanta kasi, nagpe-perform, matagal ko nang ginagawa, parang batang-bata pa lang, 6 years old, pinapakanta na ako sa harap ng tao, tapos mga contest sa school, ganyan. Pero yung feeling ko, yung pinaka-epiphany ko na shit, this is something I can do all the time. Sa production, songwriting and all. Nung nagawa ko yung unang kanta ng Circumpunk, yun yung, parang dati kasi, meron ako may vision ako na gusto kong mga gawin na kanta. Pero hindi ko siya nagagawa. Pero nung sa Circumpunk, nung first time ko nagawa yun, hindi ko naman nga alam kung maganda ba siya para sa iba, o kahit naman ngayon, hindi ko pa rin ako mag-resonate ba siya sa iba. Pero doon ako naalala ko yun, nung pinapakinggan ko siya first time after niya ma-produce. Iyak talaga ako ng iyak sa sasakyan. Kasi parang, ito yung binivisualize ko dati na gusto kong gawin eh. Na parang, hindi ko siya matatawag ng pinakamagandang nasulat ko, pero parang may nagbukas na mundo na parang, I can do this all the time. Na kung gagawin ko ng gagawin to, baka in 1 year, 2 years, baka yung mga gagawa akong mga kanta, mas magaganda pa, parang gano'n. Alam mo, na-elaborate mo siya ng parang as better as I could have had. Yan din yung exactly na naramdaman ko nung natapos na ako doon sa open mic. And yun. Yung parang potential na, yes, hindi man ito yung pinakamaganda kong may bibigay, pero kung gagawin ko ng gagawin to, parang, diba? Ang weird pa nun like, it took me, ang story nakakatawa doon, like, it took me 2 years to be decent. Not good, decent. Tapos, nakatira pa ako sa bahay ng nanay ko noon. Kasi nagtatrabaho rin ako dati. Sa Avon. Avon. So, Anong job doon? Stock manager. Ako yung nag-inventory kung saan pupunta yung produkto. Tapos ang boss ko, nanay ko. Nepotismo, let's say. And, wala pa akong tirahan sa Manila noon. So, ang ginagawa ko, every open mic, nagko-commute ako mula Pangasinan hanggang Manila. God. Talaga obsession. Obsession talaga, dude. Tapos sinasakto ko yung day off ko doon sa open mic. So yun. Pero totoo lang yung 2 years to be good, mabilis yun, di ba? Decent, not good. Like parang, okay, may potential May ka. tumatawa na. May tumatawa na. Pero may mga iba din na superstar nung umpisa pa lang. Pero kaya nga yun yung lumang expression na wag mong kumara yung progreso mo sa ibang tao. Totoo yun. Kasi baka late bloomer ka or kahit hindi ka mag-bloom, at least ginagawa mo yung gusto mo. Totoo. Tsaka may meron kasi sa mga ganyan, parang may isang moment na magte-trailblaze sa'yo na parang, kunyari, tagal mo na ginagawa, pero may isang moment na parang pag dahil na-experience mo, tsaka mangyayari yung increments ng pag-angat ng craft mo. So, feeling ko, yun nga, hindi mo pwede talaga parang mga canon event na nag-lead sa'yo to that place. Pero dun sa yung mga first time pa lang, ang galing na, sa tingin mo, bakit may ganun? Meron talaga kasi may 2 ways about it sa comedy. Pinag-usapan lang. Baka mali ako, opinion ko lang. May mga magaling magsulat, may mga magaling mag-perform. Gets. At may mga meron both. Gets. So, I think magaling ako magsulat ng joke. Gets. Pero performance, ang hirap. Kasi magkaiba yun, pag-deliver. Pero mga iba, dude, kahit bano yung sulat nila, galing nila pa. Kaya nila mag-deliver. Yung charisma ng Kunwari, example, ito sige. Si Jokoy. Alam mo, kilala mo si Jokoy? Yung sulat niya parang puro Pinoy baity lang. Pero tangina, galing niya i-perform eh. Kuhang-kuha niya eh. Tapos meron isang comedian, baka matripan mo, hindi siya ma-act out. Sinasabi lang niya yung jokes niya verbatim. Sino? Mark Normand. Parang familiar. Meron siyang joke na tatagalog ko na lang. Bakit sinasabing fake ang boobs? May fake boobs, di ba? Wala naman boobs na fake eh. Boob pa rin yun. Kunwari,
yung Bible. Libro lang naman yun eh. Yung loob lang naman niya peke eh. Parang ganun na. Nakakatawa. Love it. Oo. Tapos hindi naman siya wow! Pero yun, like, kaya nga yun yung sinasabi ko na there are people who are good writers, bad performers, bad writers, good performers. Totoo yan. And then it's just you, as you keep doing this, you learn to like hide your weaknesses. Gets. So, ganun. Totoo yan. Totoo yan. Yeah, so to the point na, parang perfect like si GB Labrador. Dude. Oo. GB is one of the best comedians here in the Philippines. I saw him like, pakita ko siya sa Mo's, tapos tangina nag 30 minutes siya ng bago lahat. Oo. Alam mo yung tao yung hinaampas na yung table. Nakakatawa. Ay, Yung mga ganun experience ko nung unang panood ko sa'yo nun eh. Thank you. Hindi kasi oo. Kasi nga, hindi, wag na. Sige, okay. Alam ko Hindi, na. Okay. Tsaka ko na elaborate sa'yo. Behind the scenes. Tawag dito, yun nga, matanong ko lang, nung bata ka ba, one of the comedians or oddballs ka na ba sa school niyo? Hindi ako nakakatawa pero misfit ako Okay. nung high school kasi nerdy Nerd, ako. Every time na magbabasa ako comics, padala akong comics, sinasabi nila, etong words nila not mine. Bakla ka ba? Balik ka lang. May dalawang comics. Pa-nerd. Tapos nanonood ka ng anime. Yan parati yung putang inang insulto ng mga tanga. Uy, bakla ka ba? Lalo mo masama. Ano ngayon? Bakla ako. Ano ba masama ba maging bakla? Totoo. Pero yun, it's very misfit naman ako. Ikaw rin ba? Oo, Oo. Kaya nga ako binubuli. Ako naman, autistic ang asar sa akin kasi nga, Sorry. weirdo eh. Ako yun ang inaano sa akin dati. Tsaka, nakapagano kasi nung panahon na puro tigyawatin ako. Taka na, zombie naman. Tapos binabaril-baril ako ng mga sirang armchair. Tangina, ang mean talaga ng mga bata. Like, Oo. may nagsabi, tangina, comedy nerd ako. Like, may sinabi si Jim Norton, ang nakakatawang joke niya, ang pinaka-mean na tao, mga tao sa buong mundo, mga bata. Alam mo kung bakit? Ipa-drawing mo yung mukha mo sa bata. Kung ito-drawing yung ng bata kasi titignan niyo yung caricature ng mukha mo eh. Kunwari malaki ilong mo. Tangin, lalakihan niya talaga, pare. Diba? O kaya conscious ka sa boobs mo, i-drawing ka ng 5-year-old, lalakihan niya yung man boobs mo, pare. So, yeah, ang hirap mabully kasi binully rin ako ng high school. Oo. Weirdly enough, ako yung binibully, ang laki ko nun. Same. Oo. Same. Pareho. Alam mo yung sinasabi sa akin? Oo. Ba't mo siya papatulan? Ang laki-laki mo, ulit-lit niya. Nang bubully siya. Kaya nga. Ang hirap talaga. Either kasi kung malaki ka, either ikaw yung binubully o ikaw yung Ay, nambubully. ikaw nabubuli ako. Kasi gentle giant lang ako eh. Hindi ako. Yun nga. Oo. Ang sa akin, na experience ko, ang hirap na hirap ako. Parang nag-wish na lang ako dati na, sana bullying nyo na lang ako physical. Kasi physical kaya kong pumatol. Oo. Kaso binubully ako ng asar. Oh, Tapos ayaw mo maging asar talo. Yeah. Kahit gusto mo lang sapakin para... Kaya feeling mo, baba-baba ng tingin mo sa sarili mo. Kasi ba't ka ba ginaganyan? Ano mo yun? Emotional scars don't heal. Oo. Pero ang ano ko nga, nagkaroon ako ng ano kasi di ba parang feeling ko, malaking yun nga yung balik na tayo doon sa dark why ba? May parang mga darkness na pinanggalingan mo na kung bakit may gusto kang gawin o gusto kang patunayan sa mundo. Sa akin yung bullying naman. Parang yun yung parang fuel ko na parang siguro dati ang view ko sa sarili ko nung binubully ako parang hindi ba ako karespeto? Or parang bakit ganun yung trato sa akin ng mga tao. So parang ako kung ba't man ako may drive na syempre ngayon may konting awakening na parang it's for myself. Pero at the same time pag binabalikan ko yun parang gusto kong respetuhin talaga ako ng tao kaya parang sinusubukan ko magpakagaling sa mga ginagawa ko parang Through hate. It's weird eh. Like, I'm a bit older than you. I think yung generation namin yung parang older millennial ako eh. So, parang ito na yung huling generation namin yung the end of parang pagkatapos ng generation namin bigla nang naging woke yung tao. Again, like kami sasabihin ko like sige. Nung high school kasi syempre binubully ako. Tapos may nakita akong bakla na binubugbog ng mga kaklase ko. Tapos alam mo yun, like parang ang sama nung generation namin. It takes a while talaga for you to like adjust
Oo. to the new days ngayon. Ikaw rin ba? Like, kasi I defend wokeness, oo. ah. Sa akin, ako, kasi medyo woke din naman ako, feeling ko. Pero, nagulat ako, like, nung kailan, nag-release ako ng kanta, tapos yung kanta na yon babae ang original. So, naturally, pinalitan ko ng pronouns. Ginawa ko yung she, yung mga he dun, ginawa ko she. Tapos, pinalitan ko ng iba, yung man, ginawa ko lady. Nagulat ako. Ang dami nga nanood. Pero may mga comments doon na ang ganda raw ng pagkakanta. Pero sana hindi ko na pinalitan yung pronouns out of the respect. Natatakot daw ako mabrand na bading. Na ganyan. Sa loob ko, hindi. Kasi parang dati ko pa naman ginagawa yun. Kahit sila Frank Sinatra, ginagawa yun. Kasi syempre, ako, feeling ko, para maramdaman ko yung kanta, kailangan kong imaginein. Yeah, like, kung imaginein ko lalaki yung kinakantahan ko, paano pa naman ako magkakapassion nun, di ba? Parang, pero nagulat ako, puro yung comments, puro tungkol dun sa pronouns, nasabi ko, ang dami-dami pwedeng pagtuunan ng pansin dyan sa kanta. Yung pronouns talaga ngayon. Yun lang. Yeah, hindi ko nga gets yung pronouns. I don't even know what the pronoun is, pero pero, ang weird nga, like, yung bullying stuff, I think, inisip ko nga kasi may pamangkin ako. Third year high school na siya. Binuli nga ako. Like, parati ko sinasabi sila, ano yung culture na ngayon ng younger generation? Ikaw ba? Like, kasi may ka-workmate ako dati. Fresh grad siya ng college. Tas, alam mo yan, parati ko tinatanong sa kanya, ano yung news sa kids ngayon? Paano sa yung mga bullying ng mga bata? Paano nga kayo? Hindi rin ako feeling ko kasi mas accepted na ngayon, which is really good kasi alam mo yan, parang hindi ko naman kinukumpara yung sarili ko sa mga pinagdadaanan ng mga gay dudes, pero I know somehow what it's like to be an outcast kasi outcast din yung gay people. So I think I think we're better off now compared to before. Yeah. So, ito lang, kung matanong ko lang, kung sa comedy nyo naman nga, kasi nga parang sinasabi mo na parang, ako rin nagtataka ko dun parang yung pag sinasabi na pagka yung sa stand-up comedy na yung sa inyo nila Red, is parang walang iniinsulto naman. Pero para sa akin kasi, parang technically, joking is ganun parang hindi lang technically isang tao yung iniinsulto, pero technically nga, may pinupuna kayong... meron ka. Yun talaga di ba? So, pero ang ano ko lang dun is, paano nyo i-handle ngayon nga, nagganon ang humor, pero at the same time, mamok na ng tao. Hindi ba kayo natatakot na... Siyempre, natatakot kami kasi recently nagka-issue yung isang comedian namin. Pangalan Gold Dagal. Kasi may sinabi siyang joke tungkol sa INC. So, may kumarinood dito na kapatid. Like, kuya ko. Kuya mo. Hindi. Hindi, okay lang. Pagtipan, hindi joke. Tapos, wala dude. As in, dinox siya. Talagang pinuntiri yung page niya. Death threat. Hirap, no? Ang hirap Kaya ngayon... Ang weirdo naman nun. Si God tapos death threat. Nga di ba? Di ba, forgive me, pare. Parang yung dating, yung may quote dati yung, parang, ikaw bang gumagamit ng Diyos o siya ba yung gumagamit sa'yo? Parang ganun. Pero yun, yung walking the line sa material, I think dapat, ako medyo dark, quote-unquote. Pero ang una ko talagang iniisip, dapat nakakatawa to. May mga iba kasi dyan na yung younger kids gusto lang bang shock Gets. Like, molestation, pedophilia parang joke. siya comedy lang pero hindi naman talaga siya kailangan may laman siya Like, kailangan kahit nakatago man lang yung punchline. Kasi, in the end, kahit dark to, gusto ko lahat naman mag-enjoy. Hindi lang mga incel na katulad ko. Lahat. Gusto ko lahat. Babae man yan, matanda. So, kaya nga, ito yung ginagawa namin, ang open mic. Dito kami nagpa-practice. Parang ikaw, minsan nagpa-practice ka sa tiny bar. Yun, yung kailangan, kasi nakikita mo kami, maganda yung sets namin. Dude, for us to reach that, pare, doon sa panalong yun, nagkaroon ako ng 10 talo. Pare. Ganun naman talaga. Tangina dude. Parang, okay na nga yun Like, medyo decente yung set ko nung gabing yun Kasi hindi ko alam this business, parang medyo matagal-tagal na rin ako. Mga 7 years na rin. 7 years. Tapos, talagang, ang technique ko talaga, prepare for the worst and do your best. Gets. Kasi hindi mo talaga alam Tsaka kunyari, yun nga, ang ganda message nun na parang, sa lahat naman ng bagay, kahit, feel ko kahit sa mga
yumaman or kahit sa negosyo or ano man, na parang mas marami talagang failure muna eh. Oh, dude. Tapos may onti lang na pag na-win ka, pag nanalo ka na sa bagay na to, Oh. doon na magsisimula lang na onti, pero kahit sa gitna nun, parang ang dami pa ring failure sa gitna. Tapos yun lang yung nakikita ng tao, Oo. yung panalo mo. Totoo. Never nila nakita yung struggle, yung hardship, yung failures. Kaya nga yung parang nilalagay ka sa mataas na pedestal eh. Kasi ang tingin na sila yung, kunwari tingin sa'yo na parang ang galing mo. Pero dun sa pedestal na yun, pare, may mga, basta may times na talagang gusto mo nang sumuko. Pero tinuloy mo pa rin kasi, obsessed ka dito sa business na to. Tas part din kasi yung parang tagal ko na rin ginagawa to, ba't ko pa titigilan? Tapos, sobrang grateful din ako sa comedy kasi kahit papano, naging writer, naging copywriter ako, nasustentuhan rin naman. So yan, sobrang thankful ako sa comedy at Comedy Manila. Ayun nga. Kaya nga, kung makikita natin, no, na parang napaka-importante lang talaga ng determination and resilience, no? Para kung di ka lang talaga sumusuko sa pinili mong gawin, para talaga imposibleng hindi ka gumaling, eh, no? Oo. Parang, gusto ko rin marinig yung opinion mo dito. Me and a comedian friend, nagde-debate kami kasi mga iba talaga kasi, sabi daw nila, banu naman yung mga iba. Wala talaga silang like talent. Tapos sinabi ko, fuck. Hindi man, basta pursigan lang nila makukuha nila yung talent na yun. Ikaw ba, kunwari, is being a good singer that inherently talent ba siya o pinaghihirap? Tatanungin ko rin dapat sa iyo. Oo. Hindi, sagutin ko rin yung pagkatapos Sige, mo. parang yung kanina rin na parang may yung skill. Mas importante yung work ethic sa pagpapractice and all. Kasi kung obsessed ka nga, imposibleng hindi ka gumaling. Oo. Pero, yung natural talent, samahan mo ng work ethic sa pagpapractice, iba rin yung kayang i-reach na level. Yeah. So, para bang yung hard work, hard work alone can only go so far. Oo. Talent alone can only go so far. So, parang, kung pinagpala ka ng evolution man or ano man, ng Diyos, swerte mo. Kung may talent ka na, meron ka pa ng work ethic to hone your... So yun din. Ano naman tanong ko sa'yo? Are great comedians born or made? Parang magsistick ako sa guns ko. I really believe this. They're made, pare. Anyone can be funny, pare. Like, dude, nurse ako dati. I am not supposed to be here. Funny. Or funny. Like, iba talaga yung dinadala ka minsan ng buhay mo sa hindi mo alam eh. Totoo yun. Like, tas kung nandun ka na, iisipin mo maglo-look back ka rin na, buti na nga nangyari yung mga negative things to lead me to this. Again, baka I'm just looking on the bright side. Pero talaga yung pagiging, yung kaya sa kadiliman, mas ma-appreciate mo yung mga between. Totoo yun. Sobrang favorite ko Totoo yun. So, yeah. Parang pagka nag-ano ka sa kadiliman, mas makikita mo yung mga bits of liwanag na importante pala eh. Tsaka yun naman talaga na parang ang daming, lahat ng taong kilala ko nag-succeed sa iba't ibang field man. Lahat sila came from something very, very tragic or parang parang nasa rock bottom sila bago sila lumundag pataas talaga eh. So parang talagang keep going lang talaga, no? Pero ito, sa pagiging comedian naman, ano yung mga pet peeves mo sa gig? Well, okay lang naman magkwentuhan habang nag-set. Di naman ako perfectong tao. Pero yung maingay lang, yun lang. Respeto naman. No? Kahit di kayo nakikinig, okay nga lang eh. Kasi kung di ko kayo nakuha, baka kailangan ko pang galingan. Pero yung maingay lang, yun lang naman. Hindi naman masyadong, like ganun yung kwentuhan yung, kumusta kayo? Okay lang naman. Okay yun. Hindi yung, grabe yung nangyari sa akin kahapon. Respeto naman, pare. Tangay na. Set ako dito eh. Yun lang naman yung pet peeve ko. Okay lang naman yung kwentuhan. Kasi ito yung stand-up, mas mahirap siyang, hindi naman mas mahirap gawin, mas mahirap siyang ask sa audience kumpara sa music. Music kasi pwede nasa background lang siya habang nakuha. Yung stand-up dapat nandun yung attention mo to the max. Kaya, like music shows, pwedeng matagal yung mga music gigs eh. Like, ikaw, gaano yung matagal na music gig? Kumari, 2.5 hours, pwede yun. Ako dati kaya ako minalat-malat dahil yung mga gig ko, 3 set, tapos tig 1 oras. Oo.
Pero, ang point ko dun is like, pwede kang makinig ng music na matagal. Oo, Yung stand-up, dude, mawawalan. Oo. May ADHD, Gets. mawawalan ka talaga ng focus eh. Ang perfect time ng isang stand-up show ay isa't kalahating oras. Show na yun, hindi lang isang tao. Show na yun. Oo. Show na yun, isa't kalahating oras. Maximum 2 hours. Kasi kung lumagpas na yun, dude, parang mawawalan ka talaga Oo. ng focus. Oo. Parang gusto ko na magkwentuhan, gusto ko nang uminom, gusto ko na kumain. So, I think it's harder hindi harder gawin ang stand-up, pero harder kunin yung attention ng audience. Tao, totoo. Like kasi kung nagsaset ako dun sa Tiny Bar, minsan, ingay ng mga ibang tao. Pero wala akong magawa kasi hindi naman siya stand-up bar eh. It's your bar. It's a bar for musicians eh. Yeah. Thankful nga ako eh, sobrang na may Tiny Bar kasi pwede rin ako mag-set dun eh. Hindi na ako pupuntang BGC para lang mag-open mic. Ang layo. Layo po. Pero tsaka maganda sa Tiny Bar kasi talaga, para siyang it's a spot for creatives. Eh. Parang kahit, di ba, kahit nga dun yung mga synthesizers o kahit yung mga yoga-yoga na ano, talaga nagkaklase doon. So para talagang, yun yung parang natonto ako. Kailan yung klase na nag-yoga? Hindi ko. Yoga nga ba yun? Ay, parang meditation na ito, yung mga parang. Ayaw nyo yung parang mga tambol? Oo. Asa ko lang nangyayari dito? So, sayang nga, di ako napunta doon eh. Pero naalala ko nga yun. Tawag dito, sa gigs naman, ano yung best gig experience mo? So, never ko makakalimutan to. Nag-gig si Red sa Samsung Performing Arts Theater sa may Makati yun. Tapos, ang seats niya, 1,700 seats. Tapos nag-perform ako sa harap ng 1,700 na tao. Pare, iba yung feeling. Iba yung rinig na tao. Like, para siyang mga alon eh. Nanggagaling sa likod. Grabe. It is like, parang, doon ko lang na-realize, kailan ba nangyari? 2019. Doon ko lang na-realize na, fuck, baka pwede ko gawin tong as a career. Doon yung mga moments na, fuck. Nabibigyan tayo ng validation. Oo. For the first time in my life, sa tagal kong ginagawa yun, doon ko na-realize, stand-up comedian ako. Oo. Kasi ikaw, like, again, I would think lang, I'm not speaking for you, pero parang nahihilang ka pa sabihin mo sa iba na musician. Kaya ako nahihilang talaga ako sabihin na stand-up comedian ako eh. Parang basically, ganun. Na-validate, yun yung ultimate validation nung gabing yun. Nabayaran ako ng tama. Maganda yung set ko. Maganda yung set ko. Yun ang masarap doon. No? Yung nabayaran, lahat yun, na pinalakpakan ka, maraming tao. Tapos nabayaran ka ng tama. Perfect. Yun hindi pa nangyayari ata sa akin sa music. ito yung very first gig ko. Very first gig, nag-open ako para kay Ryan Rems. Ang nakuha kong pera nun, 200 pesos. Pero alam mo yung, ang tuwang-tuwa ako, kasi, shit, nabayaran ako para gawin to. Nabayaran ako para gawin tong pinakamahal ko gawin sa buong buhay. So, kaya yung 200 na yun talagang, yes! It's a validation in the way na, okay, nabayaran ako. Like, kasi, not to complain too much, kasi musician ka, stand-up comedian ako, this is a fun gig, but sobrang saya nito. And not to complain na. Pero it's just real fun. Totoo. You know? Nakakatawa, balik tayo sa unang tanong ko, yung sa ligaya. No? Yung parang yun nga, kinikwento mo, yung 200 pesos literally gave you happiness eh, no? Yeah. So parang ang ganda rin na makita ng mga nakakapanood to na kasi kadalasan, maraming tao na parang hinahanap, may chine-chase sila na something na akala nila ngayon yung pinakamagbibigay ng kasiyahan sa kanila. And at the same time, yung nasabi mo nga na parang natitake for granted nila yung mga bits of joy. Bits of happiness and joy na parang importante rin naman talagang enjoy mo. Pero yun nga. Like just find something that, may nagsabi like, ano yan? May nagsabi na quote na yung, find something to do, like find a passion to the point na you can defend it to anybody. Yeah. What you're doing. Like, totoo. Talagang, bakit ganyan yan? Hindi, parang, dito nagkaka-issue ako minsan sa audience versus the performer. Like, it's, hindi mo alam yung kung saan yung line eh. Like, hindi mo alam kung character ba to? O ito ba yung tunay na tao? Kunwari, nagper-perform ako, nagda-dark jokes ako. More on, it's a part of me.
yung pagiging dark, quote-unquote, kasi yun nga, some stiff stuff happened to me. Namatay tatay ko. Ganun din. Yun, tapos na-diagnose ako may depression. So, nag-take ako ng meds. And sa mga na-offend man, if ever, wala, yun yung experience ko eh. Pero, hindi ko rin tinetake for granted yung mga no-offend. Kasi, naalala ko may isang bar to, hindi sa Tiny Bars, isang bar na pinag-performan ko, may nagreklamo sa joke ko. Pero ginawa naman niya afterwards, which is okay. Tas, kasi lesbian siya, nag-lesbian joke. Joke lang naman siya. Tapos sabi niya na-hurt siya doon sa joke ko. Tapos parang inisip ko, kinonsider ko feelings niya eh. Kasi ayoko talagang may masaktan tuwing magsiset ako eh. Gets. So ang ginawa ko, nag-sorry ako, hindi ko nagagawin yung joke kung nandyan ka. Gagawin ko pa rin siya. Siyempre. Pero like ito yung pinagdaanan ko eh kasi lesbian yung sister ko. Ito yung experience ko eh. So, yeah, kung may na-offend man sa comedy kasi importante para sa akin ng comedy Pero ngayon ko lang na-realize, it took me being a bit older na hindi rin importante yung comedy para sa ibang tao. So kunwari may dinedefend ako, kailangan ko rin isipin yung perspective ng ibang tao. Hindi lang dapat ako. Yeah, may naiinis nga ako na parang main character energy. Naiinis ako sa term na yan. Kasi, tangina, ikaw naman yung main character. Totoo, ng buhay mo. Gusto mo maging, ayaw mo ako mag-stand out? Syempre, best quote na narinig ko pare, trying hard ka? Trying hard ako kasi I try hard eh. Totoo. Yun eh. Like never, yung mga nagsasabing main character energy, yun yung mga boring boy. Totoo. Sobrang naging hater na igago. Actually, hate ko yan eh. Hindi ko naman hate. Yung parang yung pagka-demonize ngayon sa main character. Ayaw mo mag-stand out, buta. Parang, ang point ko kasi, baka akala nila, ang pagiging main character is selfish, arrogant, mayabang, narcissistic, ganun. Narcissistic yun. Para sa akin, yung parang ang view ko sa pagiging main character, na tignan mo yung buhay mo as the main character of your own story, is magkaroon ka ng meaningful, ng serviceful, na kumbaga na may worth yung buhay mo, na not necessarily puro saya, kasi ang boring naman na masayang buhay, pero yung epic, kaya nga epic yung pangalan nito podcast na parang yung mabuhay ka ng may kwenta, nang may meaning, na meron kang ini-strive, na merong alo, na meron kang adventure. So parang, ang pangit naman na titignan mo, isang beses ka lang mabubuhay, gusto mo, supporting character sa buhay mo? Tama, ang ganda lang po. Isang beses ka na nga lang nabubuhay, tangina, ayaw mo pa mag-stand out. Diba? Saka ang point ko rin, yes, dapat tayo, main character tayo. Pero sa buhay lang natin, sa perspective lang natin dapat yun. Hindi mo i-impose sa ibang tao na ikaw ang main character nila. Kasi ang dapat, main character tayo ng lahat ng buhay natin. Dapat main character tayo lahat ng buhay natin. Diba? Para mabuhay lang tayo sa adventure, parang ganun. Live life to the fullest. Ang mali is maging narcissistic ka na, selfish ka na, parang ikaw lang importante. Hindi main villain energy yun, dude. Villain energy. Hindi yun main character energy. Totoo yun. Kaya nga, mga patay na isda lang sumasabay sa Agos, diba? Totoo yun. Saka yun nga nakakatawa, no? Na parang doon nakakatawa sa Tiny Bar na tayong mga doon. Di ba, puro creatives kasi mga tao doon. Parang may kanya-kanyang misfit sila sa mga pinanggalingan nilang mundo. Pero sa Tiny Bar, para tayong para tayo nakahanap ng the group for oddballs. Parang yung mga sa section sa school, mga bad section. Pinagsama-sama. Like, kasi ako nung nag-high school ako, mula first year hanggang fourth year, lahat bad section ako. Parang ganun din ata ako. Pero hindi, sakto lang, depende. Tawag dito, yun nga, nabanggit mo kanina yung darkness ng humor mo. Yun talaga technically yung parang yun yung parang identity. Favorite kind of humor ko yun. Parang yun yung identity ng humor mo talaga is yung dark eh. Pagka kunyari ba may gig ka, parang pinipili mo ba depende, inappropriate mo ba depende sa... okay. Respect! Hindi ako, kahit, sorry pero kailangan ko gawin. Like, yung technique ko kung may mga kasi ang pinakamahirap para sa akin ako, just medyo mga boomer. Sinasabi daw nila madaling ma-offend yung younger generation. Mas madaling ma-offend yung mga matatanda. Puta. Joke ko lang tungkol sa titi. Pero ito, ang ginagawa ko, nag-focus naman, like hindi ako nag-a-adjust. Pero, hindi rin naman ako nilalagay sa line. Kasi may naglalagay ng lineup yan eh. So, ito yung
ito yung mechanics ng Comedy Manila. May nagbo-book, Mm. kung bagay ka dun sa lineup. Gets. So never akong ilalagay sa show na may mga matatanda o madaling ma-offend. Gets. Unless kung headliner ako, kung ako yung pro-produce, free for all syempre kasi alam na nila yung humor ko. Pero hindi naman ako ibubuk sa mga corporate. Kaya nga, ito yung pinagsisisihan ko in a way kasi since, yun nga, madumi nga akong komedyante, dark. Hindi ako nabubuk sa corporate kasi sa corporate, dapat malinis kang komedyante, bro. Dapat bawal pag-usapan yung death. Bawal nga pag-usapan sex. Ganon? Bawal kahit yung sakit. Kunwari may sipon ka, hindi mo pwedeng sabihin yung sa corporate, dapat malinis ka. Pero dun yung pera eh. Ang pete naman, napepete na ako kasi sa totoo lang, medyo nang galing-galing din ako sa corporate. Oo. Ano kami, dati, basta. Galing ako sa corporate, ay, ang dumi, ang baboy at ang ano ng corporate world, like, Kaya nabubuk kasi siguro yung HR department. totoo lang, pero well. Oo. Pero yun nga, respect sa'yo doon kasi nga parang sa age ngayon na nang napaka-importante yung attention ng ibang tao. So yung popularity, laging parang, sa social media, parang hinahabol lagi ng tao yung... So parang ang daming creatives na ina-adapt nila yung craft nila o yung product nila appropriately sa gusto ng tao. Pero kaya respect ako sa mga ano na parang they stay true to themselves. Parang Yeah, like, balik tayo doon. Tanungin kita, like, yung circumpunk ba, kunwari, nagustuhan ng, kunwari, isang music exec. Sabihin natin, maganda tong circumpunk, pero medyo tanggalin mo lang yung guitar solo, yung, di ba? Like, ako rin, hindi ko gagawin, kasi, dark yung comedy ko, kasi ito yung nagpagaling sa akin. Dito ako na-forge, dude. Like, dito ako gumaling. So, kung tatanggalin mo yon, so, tatanggalin mo rin yung parte ko, yung piraso ng kaluluwa ko, pagkatao ko. So, hindi ako mag-adjust, never. Pero, kung mayroon naman magbibigay ng malaki. Ayaw ko maging hipokrito, Oo. Ayun, yung appropriate natin. Sayang naman. Ayaw ko magpaka-edgy na, hindi ako sell-out, bro. Pero, Ay, di, para sa'yo pala. Kasi, kunyari ako sa music, mayroon akong view ng sell-out. Parang, nasasaktan ako pagka, kunyari, sa mga artist na iba, na kunyari nasabihan sila na, uy, sell-out na yan. Kasi, kunyari, nagpalit ng genre. O nagpalit ng sound. Ang view ko kasi na sell-out is technically, gumawa ka ng bagay na ayaw mong gawin para sa pera. Pero parang yung nagbago ka lang ng gusto mong gawin, hindi sellout yun kasi ni-reinvent mo na yung sarili mo. May point ka. Ang mga sellout para sa akin, yung gumagawa ng campaign jingles. Kasi feeling ko naman na ayaw naman talaga na gawin. True. Very, yan yung number one siguro na sellout. Yan. Kung nag-campaign jingle ka. Oo. Okay. Totoo. Kasi kung gusto mo naman, kunwari, again, as a non-musician, kung gusto mo naman ibahin yung sound mo, why not? Sino ba kaming mga audience lang naman kami, ikaw yung creator. Let totoo. creatives be creative. Totoo. Parang ganun nga eh. Kasi parang narinig ko dati yung kaya sa Ben and Ben. Kasi dati yung music nila medyo very Pinoy. Ay, iba ba yung music nilang Ben and Ben dati? Yung mga tinatangi. Yung basta pa sila, very Pinoy. Tsaka ang ganda ng sound. Ako, fan ako ng Ben and Ben dati. Okay. Nag-iba pala sila ng sound. Tapos nagbago yung sound nila. Ako, parang hindi na lang ako, hindi ko na pinakinggan masyado nung hindi ko na nagustuhan yung sound. Pero nakarinig ako ng sell-out na yung Ben and Ben ngayon. Sell-out na yung, parang na-hurt ako kasi parang, what if nire-invent lang nila yung sarili nila? What if nagsawa na sila dun sa ganun tunog, hindi gumawa silang bago? Parang masakit kasi sa creative masabi na sell-out kung alam mong hindi naman, na parang hindi pa pwede magbago. Kailangan ba lagi lang tayong ganito? Feeling ko matatawag mo silang sell-out kung tumugtog sila sa isang political. Yan parang kung kinuha sila ni BBM, kunwari. Yan yung ultimate. Sell-out talaga. Again, wala akong problema kay BBM, pero kung nakikita ko yung mga artists, bakit kung nakikita ko yung lineup, kunwari may concert si Bongbong Marcos, bakit parang lahat to, parang inasahan ko na sa lineup yung mga ito? Totoo! Like never kung, nandito si blah blah blah. Totoo. Parating, figured. Actually kasi, makikita mo yun sa art nila eh. Makikita mo yun sa product nila. Kung lalabas sa current product nila, kung
ano ba yung principles and ano ba yung philosophy nila sa buhay. Okay. So para makikita mo rin yung kung saan ba sila naninindigan. So pag nakita mong kumapit sila dito kay ganitong Parang di ka gulat. politika, parang Ayan. given, mukha naman pera lang talaga. Habol lagi. Joke lang. Pero ayun nga, sa'yo naman sa comedy. Ano ang comedian na sellout at hindi sellout sa'yo? Para sa akin, sell out ay parang iba kasi yung music sa Gets, oo. comedy in a way na very personality based ng comedy. Hindi ko sinasabing hindi personality based sa music. More personality based lang. Kung iniba mo yung ugali mo as a comedian, yung naging hipokrito ka, parang tinanggal mo lahat yung things that made people like you. Hindi siya more of an art eh. Ang sellout sa akin is more from the person. Gets. Ugali, more ugali than art yung sellout. Yung parang, Pag naging mukhang pera. yes. Kasi again, gets kong kumita lang. Sobrang gets ko. Pero kung itatapon mo yung pagkatao mo, yung art mo, kung mag-a-adjust ka to that point na parang binigay mo na talaga yung kaluluwa mo, yan yung sellout para sa akin. Okay lang mag-change ng jokes, ng style. That's just haters being haters. Pero if you just tinapon mo yung soul mo, dude, yan yung sellout para sa akin. Kaya nga term yung sold your soul to the devil. Eh. Yan din sana ipapasok ko eh. Na parang technically yung selling your soul to the devil, alisin na natin yung metaphysical aspect niya na merong demonyong kukunin yung soul mo. Hindi, it's just like meron kang kayang gawin. Tapos parang dahil para meron kang expectation na akala mo yun yung gusto mong gawin, may ginawa ka na technically hindi align sa will or sa principles mo. And pag ginawa mo yun, hindi mo alam na meron palang mga kaakibat na consequences yung decision na yun, nakakainin ka sa dulo. Oo. Yung tipong pagharap mo sa sarili mo, hindi mo nakilala Hindi mo nakilala yung sarili mo. Na parang, in the first place ba talaga, ba't ko nga ba ginawa to? Gusto ko, kunyari, musikero. In the first place, kaya niya gustong mag-perform para ma-express niya yung truth niya and at the same time, ma-appreciate siya ng mga taong magagaling. Pero napunta dahil pera na lang. Nung kanta na siya kanta, wala na sa kanya yung rush nung pagpa-perform. Oo. Tapos at the same time, dahil wala na sa kanya yung rush nung pagpa-perform, dinedesensitize niya yung sarili niya kakainom. Oo. Para magkaroon ng rush pagka nagpe-perform. Hindi niya alam. I never thought of it that way. Oo. Na akala ko umiinom lang kayo para pampatagal ng kaba. Pumunta yung point mo, oh shit, para may maramdaman naman ako. Meron. Oo, Okay. ganun. Fuck, never. Oo. I always thought musicians just drank to ease the like nerves. Kasi yun lang ako eh. Like, tinanggal ko na, like, ginagawa ko pa rin eh. Umiinom ako. Dapat hindi ko nga ginagawa yun. Kaso kinakabahan na ako talaga ako minsan eh. Well, ako rin. Ako pagkabado, uminom din. Pero ang nakita ko sa iba na parang, na-observe ko lang sa mga idol ko. Kasi yan nga, mga Kurt Cobain and all. Na parang hindi naman sa selling your soul to the devil. Pero parang nga, na parang, nung dati, sobrang ginusto mo yung popularity. Nung nandiyan na sa yung popularity, hindi mo alam na may mga kasama pala. Puta, wala ka ng privacy, wala ka ng personal life, wala ka ng ganyan. So tatakas ka na, tangina, bakit ganun? Narating ko yung yung akala kong gusto kong marating. Pero ba't di ako masaya? Nga no. So, akala mo eh. Oo, so pepekiin mo yung saya mo. At the same time nga, pag pineke mo yung saya mo, mas lalo ka pang ilulubog doon kasi nga, tumatakas ka lang into something. Doon yung rabbit hole ng, oh my God. Tas habang pababa dun sa rabbit hole na yun, bigla mo isipin, ano ba talaga yung saya? Ano ba talaga, naging masaya ba ako ever? Totoo yun. Worth it ba talaga? Worth it ba talaga? Tas yun nga yung nangyari, rest in peace sa kanya. So parang sa akin, napaka-importante talaga ng kasi ako medyo mystic din ako, medyo yung be careful what you wish for talaga. Na dapat alam mo yung true will mo eh, na parang kung aligned sa true will mo yung true will meaning kumbaga hindi lang siya yung basta desire, hindi lang siya yung basta want, hindi lang siya basta yung wish na parang mundane. Dapat talaga yung mag-gets mo yung ito yung true purpose ko, ito yung dapat kong ginagawa, ito yung gusto ng universe, ng Diyos o ng buong kaluluwa ko na gawin. Parang pag-align dun, hindi mangyayari sa'yo yung mga unexpected na parang kaakibat nung ginagawa mo. So parang
So ako parang nauwi ako na parang, kunyari sa craft ko sa music. Well, syempre gusto ko ma-recognize. Pero parang na maaga ko na-realize na ang gusto ko pala is marespeto ng mga taong nire-respeto ko sa music. And pangalawa, gusto ko lang mag-create ng kanta na iba. Na parang yung kanta ng mga gusto kong gawin. Na pag narinig nila, hindi nila masatawag na ito pinakamagandang kanta o pero uy, iba to ah. Maliban sa Circumpunk, may mga projects ka ba sa music na gusto pang gawin? Like, kasi Circumpunk, I'm assuming Circumpunk, hindi lang ikaw yun nandun, di ba? Like, mga ilang kayo doon? Hindi. Ang Circumpunk is, technically, it's my music project. Ikaw lahat yon yung nag-gitara? Hindi. Ano siya eh. Parang Earth, Wind and Fire ba yung parang, technically kay Morris White yun, na parang project idea niya yun, siya ang executive producer yun, siya nagli-lead, siya gumagastos ng lahat. Pero yung kumukuha siya ng iba't ibang recurring okay. sessionist. Parang The Eagles na iba-iba yung minsan yung tumutugtog. Minsan, parang hindi siya band per se. Okay. Na para bang paiba-iba, pero may paulit-ulit din. Gets. Parang Pero The yung Eagles. kanta, ako nagsusulat, and ako nagpo-produce, and ako yung ako yung nag-lead ng production. So parang Hirap nun Ikaw, ang dami mong, kasi ito yung mas maganda sa stand-up eh. Wala kang ka-collaborate eh. Yun Ang daling i-execute yung idea mo eh. Ang hirap kung marami kayo eh. mahirap. Like kasi medyo magbabutt heads kayo. Hindi, ayoko yung ganito. Gusto ko yung ganyan. At least, ang kausap mo lang pag stand-up yung boses sa utak. Boses sa utak mo. Yung mga 5 boses na nasa utak mo. Oo. So parang yung parang dun nga na parang, hindi, isa sa Circumpunk pala is, yun iwasan ko. Na parang, hindi ko na-establish na banda siya para may understanding na pag hindi mo trip yung kanta di sa iba natin papagawa. Pero parang gano'n lang siya. Kaya ako pala Circumpunk yun kasi nga, sa akin, napaka-importante ng ibang elements. Like, lahat ng instrumentalist, lahat ng yung buong production, yung music producer ko, si Sir Marco, yung kapatid nila Elsie. Na ang selfish, kung ipapangalan ko kay Bastelim lang lahat yun. Bastelim Productions. Kasi 'di ba, parang lahat 'yun eh, kaya yung bass, yung gitara, isang aspect lang yung boses dun eh. So parang para sa akin, kaya hindi ko siya nilagay lang na Bastelim yung mga kanta kasi nga parang it's a unit eh. Nice. Pero at the same time, hindi rin siya full band kasi nga ang problema ko sa full band ay sa banda is sobrang arte ko rin sa instrumentalists. And at the same time, yung makukuha mo yung normal na pangarap ng mga artist dati. Yung bata kayo, mangangarap kayo, tutugtog kayo, libre na ganyan. Tapos gugugulin nyo talaga sa gigs. Sa edad ko ngayon, hindi na rin siya ubra. And yung standard ko rin ng mga gusto ko nakakatugtugan, yung magagaling, na kailangan mo talagang bayaran. Oo. So parang yun na yun. Yun yung Circumpunk na ma-produce ko lang yung mga kantang gusto ko. Kung sino makakasama ko, kami yun. Okay, ganda ng concept. I thought it was a band. Pero going to you na lang, like, do you parang plan to release a solo thing? Hindi Circumpunk na yun eh. Okay. Nagre-release ako ng mga Bastelim. Yung mga cover ko lang dati. Pero yung seryoso, ganito eh. Pag seryoso yung production from video to music production, sa Circumpunk siya. Okay. Pagka yung tripping lang kay Bastelim. Parang ko yan eh. Para bang yung magic works ko yung Circumpunk. Yung ko yung Mandin. Parang yung isa Hannah Montana, yung isa yung eto naman, balik tayo sa comedy mo. Sino yung mga naging idols mo growing up sa comedy? Foreign or local? Both, kung pwede. Sige, bigyan natin sa local. Nung bata ng high school, very, very, very early influences ko, Pork Chop Duo. Oh, Pork Chop Duo! Oh Kasi, my God! ang bastos nila eh. Ang dark nila. Dude, ito, may joke siya. Sa German yung black guy, malaki houghton. Sa German yung Japanese, malit lang houghton. Naman sa German ang madre, sabik sa houghton. So, tinan mo, religious joke, racist joke, dick joke, bastos, all in one. So, kasi may mga ibang comedians ngayon, minamalit nila
yung slapstick. How, Oo. never forget the roots, pare. Yun talaga eh. Yun ang roots ng comedy. Oh, very, very, hindi nga smart dapat ang, it's the lowest form of entertainment, ika nga. Oo. Pero I like it that way. Tas yun, from Pork Chop, napakinggan ko locally, yung very first, si Alex Calleja. Actually, idol. Idol yun. Tapos after Alex, yun, yung si Red. Sure. Kasi maliban din sa magaling siyang komedyante, isa rin siya sa mga very helpful Get. when I was starting out. Di ba meron ka rin mga mentor? Parang he took me under his Wing. fat wing. De, joke lang. His chicken wing. De, joke lang. He took me under his wing. Talaga, parang pinakita niya sa akin yung ins and outs ng comedy business. Pare, being funny is just half the battle. Like, I'm assuming alam mo na yan kasi you're a great vocalist, pero that's only half the battle. Baka hindi pa nga half eh. It's promoting, social media. Wala rin kasi akong time mag-social media, pero you have to, hindi naman selling out, but you have to, doon tayo nako-conscious eh. Parang, kailangan mo naman ipakita kung sino ka online. It's not Totoo. selling out. It's just showing yeah. who you are. He Totoo. taught me everything. And hindi lang sa joke writing, sa business mismo. And yeah, sobrang Red Oliero. The best. Nakakatawa. Tsaka nagulat nga ako nung kinikwento mo kanina na hindi pala talaga kakala ko lumaki kayong magkasama. Nasa comedy lang pa so parang respect nga na parang... Mas matagal siya nagko-comedy sa akin. Taga Pangasinan ako eh. Tapos yun, foreign naman. Foreign. Mga dark comedians din eh. Si Dave Attell, siya yung Dave Attell, Jim Norton, Big J. Yun Sino yung si Big J? Big J, magaling siya. Ito, ang weird eh. Ang bago sa kanila, medyo luma sa atin. Gets. Kasi di ba ang lumang stand-up, yung mga bakla, yung yung mga- inaasar yung crowd. Oo. Doon, ang nagiging uso, yung inaasar nila yung crowd. Oo, ano. Parang baliktad na eh. Umiikot lang, no? Oo, umiikot nga lang eh. So yun yung specialty niya, asarin yung crowd, i-roast yung crowd. Yung dalawa naman yun, mga dark comedians. Nasa Netflix lahat yun, magaling yun. Oo. Oo. Eh, sa mga yung mga para yung mga godfathers of comedy sa international. International? Para sa akin, yun yung mga godfathers, pero yung mga pinakasikat internationally, na yung talagang natouch na lahat ng cultural milestones mula religion, racism. Parang kilala ko yung sasabihin mo. George Carlin. George Carlin. George Carlin, he proved na parang ganito ka-importante yung freedom of speech sa Amerika. Number 1 ng freedom of speech. Number 2, freedom to bear arms. Ganon ka-importante yung freedom of speech. Dude, papatayan na sila dun sa America sa arms. Mas importante yun. Like, number 1 yun. And I think, sana dito sa Pinas, freedom of speech, yung sasabihin mo yung gusto mo na hindi ka matatakot na patayin ka ng politician or may mabangga kang religion, wink-wink. So, hindi, that's what I like. Pinakita niya kasi, tapos, feeling ko lang, my opinion. I have yet to see a comedian na parang George Carlin na yung nanggaling. Kasi si George Carlin, dude, laking middle class siya, pero lumayas yun. Lumayas yun para maging sundalo. So alam niya yung hirap ng buhay. Kasi tanga na, darkness. Gusto ko makakita ng ganun na parang from a lower class para makuha niya lahat. Yun, pero George Carlin. Uso kasi yun sa mga comedians na yun nga, yung mga naunang klase ng comedians dito, yung mga parang mga vice ganda yun. Mga vaudeville, ang tawag na. Vaudeville. Ay, ito, punta naman tayo, matanong ko lang doon. Kasi nga, yun nga, dati ang alam natin na stand-up comedian is yung brand ng mga, yung mga gay sa mga comedy bars. Yeah. And at the same time, nung yun nga, yung lumabas kayo, yung parang it's a very western type of comedy. Pero kung sa perspective nyo, ano ba talaga yung pinagkaiba nilang dalawa? Meron ba talaga? Wala. Wala eh. Lahat lang yun, trabaho lang namin lahat magpatawa. Dude, hindi ko kaya yung ginagawa nila. Kasi may mga komedyante yung magaling kausapin. Ako, sobrang dalang ko lang kakausapin yung crowd eh. May mga ibang komedyante kaya nilang kausapin. Yung freeform lang yung material, hindi sulat. Yun nga. Tapos, yan yung ginagawa ng mga gay comedian. Hindi ko kaya dun. Dude, hindi ko kayang sundan yung mga, like, isipin mo, magdi-destroy sila, tapos bilang, hi guys, gusto kayo? So, sino dito ang depressed? Like, parang hindi ko masasabayan kasi, ito,
bigyan kitang kwento. May drag queen. Mm. Nag-perform siya sa SM. Corporate gig siya. Mm. Pangalan niya ata si Boobsy Pakyutsi, syempre. Tapos sinundan ng dalawang komedyante. Stand-up western. Ganda ng set ni Boobsy. Palakpakan yung tao. Tapos yung dalawang komedyante na. Wala. So, parang may mga hindi natin kaya na kaya nilang gawin. Pero sila rin, meron silang hindi kayang gawin na kaya namin gawin. Yan. Tulad ng tite. Joke lang. Joke lang. Yun nga, pero yun din ang naisip ko. Kasi nga ako, pareho ko na-appreciate yun eh. Pareho kong dati nung pag nanonood din kami kala Vice Ganda, tutuwa rin ako. So parang ako, kasi nagkakaroon nga ng ganun eh. Naalala ko yun na parang sa community nung ganyan, yung sa western type of stand-up comedian. Parang medyo gusto talaga nila na separate yung sarili nila dun eh. So parang ako, nauuwi ako na takot. Tsaka yung mga audience din, na parang, ganito yung klase ng comedy na gusto ko, hindi ganyan. Sa akin, parang pag pinag-iisipan ko talaga, hindi kaya may partling homophobia na rin na lang din. Baka meron. Tulad ng... sorry, go on. Hindi kasi parang homophobia na lang din na parang... Ganun, pag yung naririnig kong joke sa iba na stand-up comedian na mga ganun, parang same lang din naman. Magkaiba lang ng atake, magkaiba ng ano. Pero parang halos same din naman. Parang nagkataon lang na ito. Mas ganun yung brand niya, na siguro roasting. Pero yung roasting, ginagawa naman din talaga. Nire-roast namin sarili namin in which ikaw, nire-roast mo ibang tao. So, yun nga, maganda nga yung healthy, sobrang healthy yung mindset na yun na isa lang naman tayo, mga komedyan, nasa entablado tayong lahat eh. Oo, yun nga. Parang gusto nga magka-collab show, no? Ng ganun comedy. Oo, stand-up. diba? Oo. Ganda nun. Sa ito naman, aside kay Red Oliero, sino pa yung mga nakikita mo as mentors mo naman? Mentors, GB Labrador. Si GB yung isa sa mga... So, host rin siya ng isang podcast, Cool Pals yung name. Cool Pals. Tapos, siya yung talagang naging mother hen namin kasi siya yung every gig nagbibigay siya ng advice. Every time na magkamali ka, sinasabi niya in a nice way na hindi bastos, na hindi madudurog yung kaluluwa. Kasi may mga iba, magaling naman mag-advise, pero tangina, salbahe na. Kung salbahe ka rin naman magbigay ng advice, ba't ka pa makikinig? Ang ganda, like, siya nga yung nagsabi na we need to be patient with each other. Kasi this comedy group, Comedy Manila or whatever group, is a collection of egos. Egos will always clash. And then, minsan, kailangan mo magpakumbaba. Minsan, kailangan mo rin taasan na paglaban mo lang. It's finding the right balance. Kasi, isipin mo, dude, stand-up comedy, parang it's the most, siya yung pinaka-selfish at egotistical na way of thinking. Isipin mo, punta ako dun sa stage na yan. Papatawahin ko silang lahat ng isang oras. Di ba? Ang yabang mo, no? Naisipin yun. Pero, kailangan eh. Pero, ito yung weird twist ng stand-up. Dapat, hindi ka rin mayabang ka at hindi mayabang at the same time. Kasi dapat hindi ka rin mayabang in a way that you should never be operating above the level of the crowd. Yes. Dapat hindi ikaw yung nagmumukhang high and mighty. Yes. Hindi ikaw yung nagiging, dapat ka-level mo lang sila. So, dapat magpakumbaba ka din, alam mo yung weakness mo, pagtatawaran mo sarili mo eh. And that's the challenge, Basti. Yung i-challenge yung like naghahalong confidence and self-hatred. Kaya nakakabaliw eh. Kaya nga may mga komedyante nagpapamatay. Actually, pareho sa pareho sa musicians yan. Actually, yan din ang pinakahirap ng pagiging artist and performer siguro. Na parang, syempre, kaya mo naman, it's a very narcissistic kind of craft kasi. Yeah, dude. Parang gusto mo pinapanood ka. Technically, parang mag-perform ka, nag-flex ka lagi. Pero at the same time, hindi ka naman kasi gagaling kung masyado mataas na tingin mo eh. So parang, so alam mo yun, so parang yun nga totoo, na-gets ko yung dilemma na para kailangan mo balansehin yung ego, yung pride mo, tsaka yung humility mo kasi hindi ka mag-grow kung hindi ka naman humble. And at the same time, kung ang baba naman ng tingin mo sa sarili mo, paano ka ba't mo pag ginagawa to? Tsaka yung confidence mo sa stage. Gusto ng tao yung may onting yabang ka pagka nagpe-perform. Ang ganda nga ng point, may nag-ask sa akin ng advice yung bago na open micer yung tawag namin sa mga baguhan. Parang fraternity. Mga neophyte, joke lang. So sabi niya, ano yung advice mo? Ang pinaka-importante lang talaga, pero mahirap talaga siyang gawin. Yung hindi ka magmukhang komportable sa stage, yan yung pinakahirap gawin, Basti.
yung magmukhang hindi ka kinakabahan. Kasi yung sa point mo, kung nakita kang kinakabahan ng audience, Iba na. wala, di ka nila papakinggan. Kinakabahan to. Tangina, ba't ako pa? Di ba kasi may part sa audience na gusto ka mag-fail eh. Oo. Ako baka cynical thinking May Totoo. parte sa audience na, tangina, sige, gusto ko makitang kumain ng tayo ng isang oras. Parang masarap rin yung feeling eh. Yeah, yun lang. Totoo yun. Okay. Doon nga ako natutuwa sa'yo. Kasi nandun ako nung napanood kitang first time mag-perform, yung para kay Kevin ata, yung nag-ano kayo, yung, Para kay Santi. dun. Nung bago ko mag-perform, mag-isa ka lang uminom kang beer, mukha kang kinakabahan. Kinakabahan ako. Mukha kang kinakabahan. Tapos pagtayo mo talaga, biglang nag-transform na biglang, oh my God, si AJ ba to? Kailangan eh. Like, tawa ako ng tawa. It takes a while to be confident, dude. Kaya nga, like, how about you? Like, nandun na yung raw talent, pero may mga, like, verbal or, like, physical cues ba na nakikita kung nilenervyos ka? Ito, Lagi pa rin. lagi pa rin. Ito yung verbal tick ko, kung pampakalma. Yung ginagawa ko, hinahawakan ko yung mic stand. Gets. Kasi, una-una sa lahat, magmumukha kang komportable kung nakarelax ka lang, pero nilenervyos ka. Tapos, kung nanginginig kasi yung kamay ko, well, parang may kinakapitan ka na, okay, nangyayari pa rin to. Nasa moment ka nito. Kaya favorite. Ganun ako sa mic stand. Okay, kaya every time na mag-perform, mas prefer ko na may mic stand eh. Kasi kung walang mic stand yun, halos, hindi ko alam yung gagawin. Yung kamay mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kaliwang kamay ko eh. Pareho, same. Pagkata mag-perform, meron niya ako yung Circumpunk na live. Na yung parang Freddie Mercury style. Hell yeah, dude. Na nakatanggal yung Mr. Kennedy style. nakatanggal yung mic stand siya, pero wala nang patungan. Yung haba na lang, yung parang may nahawakan na. Nakakatulong yun, sobra. Totoo talaga. And that's the thing, dude. I think this business, hindi lang sa stand-up, sa music, is born from kawalang hiyaan. And dapat, parang confidence equals walang hiya eh. So Totoo yeah, yan. dude, ang hirap maging confident. Like, hinahanap ko pa rin yung tamang timpla eh. Kasi hindi naman pwede yung sobrang confident mo na nagmumukha ng peke. Totoo yun. Kailangan mong hanapin yung confidence mo, hindi confidence ng ibang tao. Totoo. Tsaka may something kasi dyan eh, na parang ako yung most of the great, yun nga, kahit sa musicians, tsaka yung mga nakita ko mga comedians, mga introvert eh. A mix. Like, may mga extroverted din. Like, bigyan kita, si GB, extroverted yun. Ang daldal nun, backstage. Introverted si Red, si Vic. Di sila masyadong. Kaya it's a mix. Pero, I think 50-50 lang. 50-50. Hindi rin, Kasi sa komedyante, walang middle ground. Either sobrang tahimik niya, o sobrang ingay sa backstage, puta. Actually, meron yun, nabanggit mo lang yung sa, yung kung kanina yung kaya marami rin comedians na nagpapakamatay. Parang ata yan, sa psychology, parang general siya sa, common occurrence siya sa mga creative people. Kasi parang, di ba, merong big, 5 psychological, parang big traits. Yung parang conscientiousness, kung gaano mo pinag-iisipan yung mga gagawin mo, yung, yung How people perceive you. yung tawag dito, conscientiousness, yung openness, kung gaano ka ka-open, mag-receive and maglabas ng anumang input signal sa katawan mo. Tapos yung sensitivity, pero yung sensitivity, hindi sensitivity yung term, yung neuroticism. Neurotic. So, sensitive ka sa mga bagay-bagay na mabilis ka masaktan. Yung experience mo na negative experience, malaki. Tapos yung agreeableness, kung gaano ka kabait sa perception ng iba. Tsaka yung openness, agreeableness, tsaka basta kalimutan ko na isa eh. Pero ang madalas daw na high, na mataas ang mga creative people is openness, tsaka yung neuroticism. Na maraming creative people na neurotic at saka open sila. Gets. Kasi doon ka humuhugot eh. Oo, doon ka So huhugot things that eh. bother you or like piss you off. Tapos open ka. Oo. So parang sa isang creative person, napaka-importante nung dalawa na yun. Na mataas yung neuroticism and openness mo. Kaso, psychologically, it's fucked up. Kasi talagang isipin mo yung sensitive ka tapos open ka. So kumbaga, open ka sa lahat ng marireceive mo. So criticisms, bullying and Parang all. overload na yun, overstimulated. At the same time,
sensitive ka. So parang siya yung parang delay mga ng mga creatives na parang it's a gift and curse. Yeah, may part, pinag-usapan ko rin to kay Red like, Oo. may part nga sa akin, again, yung sinasabi, baka subconsciously, na parang gusto mong bumalik sa nursing Hindi kasi, what if, kasi Oo. ito yung point ko, sa nursing may katapusan yan. Oo. Pagka-diploma, pagkapasa ng board, nurse ka na. Kung creative ka musician, saan yung end? Saan yung katapusan? Wala. So, you will always, parang free fall lang, wala kang pagkakapitan. Kaya ang iniisip ko minsan kung mag-isa ako, like, fuck, yung point mo nga na kailangan as a creative i-overcome yun. Pero, again, mentally, dude, ang hirap. Like ako, nung Christmas, pagka-uwi ko probinsya, umiyak ako Kasi finally, nakauwi na. Like, Nakauwi hindi ko ka, naiintindihan yung comedy. Gets. Hindi ko naiintindihan. Mahal ko yung comedy, pero kailangan mo mag-break minsan. Gets. Like, kunwari, may mahal ka sa buhay, minsan kailangan mo mag-isa, babe. O kaya, break sa comedy, sa bills, sa lahat ng overstimulation ng Manila. Yung bills talaga, like, fuck, dude. Nagbaboy lang ako nung pagka-uwi ko, hiniyakap ko nanay ko. Tapos sobrang better times. Like, parang doon ko nga na-take for granted yung pagiging bata. Totoo. Goddamn, dude. Totoo. Ayan, labas naman tayo ng unti sa since na banggit mo yung pagkabata mo. Ano naman yung mga most memorable childhood experiences mo? Good or bad? Both? Sa good muna, sige. I Bad guess- muna. Bad bad. muna. Oo. I guess nung naghiwalay ang parents ko. Oh. As in, yung classic sa movie, yung nag-impake lang ng nanay ko, tapos dinala, tapos kinuha ako Tinuha kaming dalawa, tapos yun. Ilang taong ka na, if I may ask? Grade 6. Bata nga. Bata. Shit. Oo. Mga grade 6. Nakalimutan ko lang ang edad ko. Yan yung first na, parang, doon ko, at a young age mo malalaman na, parang, damn dude, sometimes love just turns into hatred and Gets. sometimes you love someone sa umpisa and then, poof, tangina, nagsisigawan kayo every night and dun yung traumatic thing na, and very, may positive din siya in a way na, sometimes people, both of them are good people kasi may mom and Gets. dad Both of them are good people pero you perceive them as bad Gets. Paano pa kaya sa mga ibang taong galit ka Galit talaga? ka. Totoo yun. Ito, minahal niya to at one point Oo, totoo yun. So, doon ko na-realize na ang lakas talaga ng hatred. ng hatred. Hatred, Like, oo. tapos like how Kaya things niyang- how just because dalawa mali yung isa, that doesn't make him a bad person. Gets. Oo. So, yun yung nakuha ko doon. Very positive nga yung nakuha ko Ang doon. ganda Like, nga, oo. giving people a chance. Like, hindi porket ganito siya sa'yo, na putang ina, deserve na niya pumunta sa impyerno at Totoo. chupain si Satanas. Hindi naman. Hindi naman. Kawawa ka naman nun. Oo, Ang sarap naman magpakabait. Oo. Yung point ko, like, yun yung isa sa mga Oo. memorable moments. Pangalawa, I guess, nakakatawa to. Yung graduation. Ko nung high school. High school. Kasi dun, pagkatapos ng graduation, nag-inuman kami. Siyempre, 4th year. Tapos, hindi, nakulong kaming dalawa ng tropa ko. Alam mo bakit? Public intoxication. Wala kaming ginawang masama. Like, yung kumakanta lang kami. Tapos dumating yung police, nakita kami. Lasing. Tapos pinatulog na lang kami sa selda. Yan yung memorable. Ay. Sobrang disappointed na sabi ko. Pagkatapos- I think yun yung pinakagalit nung nakita ko yung nanay ko. Nakakatawa naman kasi. Siyempre, pagkatapos ng graduation. Nakulong! Parang Nakulong! parang proud na proud ka. Yeah! Nakulong yung anak mo. Tangina. Sa good. Ha? Ano naman yung best childhood experience mo? Nakakatawa. Good. Very good. Yung, akala ko kasi ito nanay ko talaga yung pinaka-solid na tao sa buong mundo. Mamas boy ako. Tapos kasi yung pinayagan akong gawin to. Oo. Kasi nurse ako Gets. Pamilya namin lahat nurse. Oo. Tsaka nag-invest sila dun. Oo. Kita mo. Tapos sinabi niya sa akin, ang pakiusap lang niya. Again, point of privilege ko to. Papayagan lang kita mag-stand up kung nakagraduate ka,
pasa ka sa board exam, at kaya mong sustentuhan yung sarili mo doon sa Manila. Pinayagan ako. Dude, ang laki nga kasi ng ininvest sa akin ng magulang ko eh. Totoo yun. Yun yung pangarap nila para sa akin. Pero, ang mali nila, hindi mali. Parang hindi kami nagkaintindihan. Kasi bata pa ako noon eh. Hindi yan yung pangarap ko eh. Parang, ayoko maging nurse tulad ng buong pamilya namin. Gusto ko mag-stand out. Ayoko na dito sa probinsya. Gusto ko na pumunta sa Manila. Try new things. Mag-drugs. Uminom. Tapos yun, sobrang hardcore religious yung nanay ko. Pero, dinaigan pa niya yung pag-ibig niya para sa mga anak niya kaysa sa religion. And that's the most beautiful thing na makakita ka ng against siya, tutol siya, pero nakita niya yung passion Yung passion mo, no? Tapos yung wala kang magagawa, anak. Kahit sobrang ayoko to para sa'yo, ito yung gusto mo para sa'yo. Eh. And then, nung sinabi niyang nagulat ako. Kasi sobrang, hindi stricto sobrang hindi niya alam kung ano to Very, ano yung opposite ng risky? Very calculated sa mama. Calculated. And then yun, nung pinayagan na niya ako, laking weight off my shoulders na, wala na yung responsibilidad maging nurse. Totoo. Like, umiyak ako. Totoo na kaya, Ikaw ba na, hindi mo rin na-follow yung course mo nung Hindi, yun nga, hindi nakakatawa. Ito course ko. Technically, ito yung podcast niya. Okay. Hindi, ito nga, kasi anong course ko pala nung college is Philippine Studies, major in Filipino in Mass Media. So technically, para kaming journalism and com arts, na puro Filipino, puro Tagalog, tsaka may context ng, basta puro in Filipino context. So parang, nung ano ko yun, actually, ang una ko palang kinuha dapat is entrepreneurship, business. Kasi business family kami. Di ako pumasa sa quota course, kasi quota course ng Lasal yun parang yun yung mas mahirap pa. So pumasa lang ako sa standard ng Lasal, doon pumasa doon. So doon ako napunta sa Philippine Studies. Tapos, nag-ano ako, dapat mag-shift lang ako para mga stepping stone lang, para makapasok ng Lasal. Tapos, nung majors na, sabi ko, try ko lang. Kasi nagustuhan ko yung mga floating subjects namin Like, nagustuhan ko yung philosophy, like, binago ng philosophy yung boy ko ngayon, as in. So, parang na-enjoy ko yung liberal arts noon. So, nag-try muna ako ng majors lang, matry ko. Nagustuhan ko. So, tinuloy ko hanggang matapos ko. Tapos, pagkatapos ko, kumanta ako ng 1 taon ng bar gigs. Yun nga, yung pwesto-pwesto sa bar. Tapos 30-30 kanta araw-araw. Tapos na-realize ko, babayad sa'yo 700 pesos. So parang doon ko na-realize na, shit, yung pangarap ko pala na musician, sabi ko, idealist Pinayagan ka agad ako. Sige, magmusikero ka, magaling ka naman. Na-realize ko, hindi ko kaya mabuhay sa 700 pesos per gig. Tapos gano'n, yung hirap-hirap, nakapagod. So after nun, nagnegosyo ulit ako. Naging distributor ako ng Creamline ng ice cream sa Nueva Vizcaya. For 6 years, ginawa ko yun. Tapos, nagka-pandemic, nalugi siya. Tapos nang nalugi siya, balik music ako. Tapos, gusto ko mapondohan yung music ko. Nang parang naano ko kasi ano ba yung true will ko rin? Ano ba yung bagay na parang alam kong magaling ako, na kaya kong gawin siya palagi, and at the same time, hindi ako magsasawang gawin siya, and at the same time, pwede ako ma-rewind eventually. Pero never naman kasi bilang sa negosyo naman, kahit mag-invest ka, hindi naman agaran yung reward niyan So medyo alam ko yung delayed gratification ba. Parang yung parang finding a passion na kaya mo i-defend kahit kanino. Yun. So parang sa akin, yung moment na sinasabi mo na yun, yung sa podcast. Kasi sa podcasting, parang ang realization ko last year, para kasing, nung kailan dami ko sinubukan, may greenhouse ako na modern farming, tapos meron ako construction materials na business. Ang dami ko sinubukan nung after malugi ng negosyo ko, parang dami ko pinagsusubukan bagay. Kasama na tong podcast. Last year yung parang naging epiphany sa akin na I would want to lean with my voice. Na kung podcast man sa pagsasalita or pagkanta. So ngayon, 2025, ang ano ko talaga is, ito, yung dalawa lang, yung podcast sa kanta. Parang doon ako nag-all in ngayon. Yeah, you're a good interviewer, dude. I hope, sana. Yeah. Sana. So parang yung tatay ko, siyempre, yung podcast, wala ka kinikita, labas ka na labas ng pera. Sa ipon ko naman yun, hindi naman ako humingi. Pero, sa mga
paningin ng mga kahit kapatid o ng mga tita-tita, anong ginagawa ni Baste? Ba't di siya magtrabaho ng seryosong trabaho? Ay, yan nga. Isasabihin ko rin sana sa'yo. Oo. Every Christmas. Yan lang yung Yan ang stress ko mga nung tanong, Christmas. no? Anong ginagawa ng anak mo? Tapos yung nanay yun, napayosin na lang sa, komedyante. Bakla siya. Oo. Oh, yun yung tingin nila eh. Yun yung tingin nila eh. Bakla pala si Andren. Hindi. Grabe naman. Oo. Magpapatawa ka lang ba? Hindi, kasi yan nga yung sikat dito eh. Tapos, ang hirap nga i-explain yung ginagawa natin. I think, sana nga mas open kasi kayo na yung younger generation na gagawa nun. Oo. Yeah, basically. Kaya nung nangyari yun, natutuwa ako doon kasi si tatay, pinapanood niya yung mga podcast ko. Tapos nagkwento lang siya nung minsan, nakasama niya yung isa kong tita na yun, question yung ginagawa ko. Dinefend ako ni tatay. Len, subukan mo munang panoorin yung podcast bago ka kung ano man mga opinion mo, subukan mo munang panoorin. Tapos talagang, naramdaman ko yung tiwala ni tatay sa ginagawa ko na parang kahit sa totoo lang, medyo kailangan na rin naman din talaga ng gets na yung serious job. Pero hindi ko kasi gets yung serious job eh, kasi sinubukan, like, sa akin serious to eh. oo. At tapos parang, hindi ko na kayang balikan yung 9 to 5. Kasi ako doon. Mahirap doon. Lalo na sa atin, Saludo mga ADHD. sa mga, Sa ating mga medyo ADHD, ang hirap nun. dude, like sobra. Torture yun. Every time dati nung board exam, inuuna ko sa umpisa 10. Tapos ilalagay ko sa likod 10. Like hindi dire-diretso yung pagsagot ko, Totoo. ipaputol-putol siya eh. So parang nung naramdaman ko na nagtiwala rin siya na, sige na, mag-risk ka na dyan. Kahit hindi ganun siya ka-favorable sa sitwasyon natin ngayon. Hinayaan ako ituloy-tuloy ito. Yun, pinagkatiwalaan niya ako doon. Mas iba yung Feeling yung porsigo na. Find someone who believes in you. Yun nga, tsaka nakatawa na, yun nga, na tatay ko yung naniniwala na malaking bagay yun, na yung parent mo yung naniniwala. So parang, yun din. Para yung sa experience natin ng good memory. Labas naman tayo ngayon sa comedy. Nabanggit kanina ni Yana, kasi si Yana po yung barista siya sa Tiny Bar na laging nakakausap ni AJ. Na ano ka raw sa films and comics? Mahilig ka raw sa films and comics. Mahilig ako sa comics. Ako, medyo addict ako sa films eh. Film buff ako eh. Anong top 3 films sa'yo? Hirap nun ah. Sige, off the top of my head, The Shining, The Shining, oh shit. The Warriors, and iba naman, gawin naman natin comedy. Stanley Kubrick yung Shining, di ba? Oh. Favorite ko si Stanley Kubrick na director. Lahat ng movies niya trip ko. Yeah. Tapos, let's say, The Warriors. Ano? Parang ang concept niya, hindi ko alam yung director, pero favorite ko yung movie na yun. Ang concept niya, lahat ng mga gangs sa New York nag-meet para sa isang parang tournament ba yun? Tapos pinatay yung leader nila. Yes. Yung leader ng lahat ng gangs. Tapos yun, nag-free fall. Tapos binintang yun sa isang grupo, pangalan The Warriors. Yes. So buong movie, may inaaway lang nila lahat ng gang. It's violent, it's good. Papanood. Tapos last. Pero it's more of its time kasi. Yes. And I think number 3, Drunken Master. Drunken Master, ano? Jackie Chan. 2. 2. Ako yung 1 naman. So, 1 yung may hindi, 2 yung may latigo yung paa. Tama. 1 yung ano, 1 yung yung tinuruan siya si Freddie Wong. Tama. Yung 1. 2 lang Freddie kasi. Wong. 2 yung mas modern na yung mas modern. Yung tangilang 15-minute fight scene nila doon sa warehouse. Ganda nun. Yung minum siya lang, yung alcohol na sumasabog. Nahulog siya. Yun. Angas nun. Isa rin sa mga pangarap ko sana yun, maging filmmaker. The top 3 na pangarap, filmmaker, comedian, singer, tapos comedian. Oo nga, sabi mo dati, galing ka sa ano, di ba? Death metal. A death metal. Death metal band. Pero hindi siya magaling Like, parang high school lang. Subukan natin. Tapos, wala, never naman pero, like, kaya nga every time napapanood kita, si LC, yung bald guy, tapos, si Robert. Mangha ako eh. Kasi this is what I wanted. Originally, tapos biglang, nung nalaman ko, nalaman ko bigla kasi tone deaf pala ako. Nung narinig ko yung, nirecord ko yung singing voice ko, kunwari, nag-cover ako, tapos pakinig ko, tangina, hindi ito yung boses sa utak ko. Gets mo? Iba yung boses sa utak ko eh. So, nung nalaman, grabe pala yung tone deafness ko. Sabi, tas yun. Magpatawa na lang ako. Nagka-realization. Oo.
like parang nung ni-record ko yung tunog yung, Oy, so, halik ni Judas. Parang, shit, ayoko na. Sa film. Ayun nga. Sa film. Ikaw ba, anong favorites mo? Mahirap ba? Hindi, medyo nasagot ko na rin. Ayan, ano rin nakakatawa nga pareho kami ni Elsie nung nung isa. The Rocky. Rocky? Oo, Rocky 1. Okay, 1. Rocky Yan yung natalo siya. Oo, Yes, talo yes, siya yes. kay Apollo Creed. Apollo Creed. Kasi parang kaya gusto ko kasi Living in America. Diba? ang simple lang Yeah. nung storya. Hindi, it's a very new story. Pero at the same time na yung kabuuan ng premise niya tsaka Parang- it's a very cinematic. Yes, yung umakit siya sa stairs. Oo, Yung sinisigaw, go Rocky, go! Tapos yung coach niya, I think, Rocky 1 yung favorite. Rocky 1 I think talaga, yung favorite ko na Rocky, which one was yung nanalo na si Rocky? Kay Apollo. Pangalawa. Ayun, yung Rocky 2 Pangalawa, siguro oo. yung favorite. Bumawi sa kanya. Tapos doon na sila maging kaibigan. Oo. Tapos pangalawa is, alam mo yung Seven Samurai? Seven Samurai. Akira Kurosawa. Japanese, 1959 pa siya. I've heard of it, hindi ko pa siya napapanood. Oh my God, you should watch Akira Kurosawa. Si Akira Kurosawa, siya yung technically parang, hindi naman Michael Jordan ng film, pero siya yung idol ng mga idol natin. Siya yung idol nila Spielberg, nila Parang siya yung nasa top 5 ng mga top 5. Oo, ganun. Siya yung top 5. Basta lahat ng magagaling siya. Kasi parang yung alam natin ngayon sa film, napakalaki ng, kunyari nanood ka ng Kurosawa films, kunyari, try mo yung Yojimbo o kaya yung Seven Samurai. Makikita mo halos lahat ng majority ng mga modern films ngayon dun. Makikita mo yung roots. I think, kasi si Josel Nicolas, comic book artist siya, roommate ko. I think, alam mo yung sa Western, yung makikita mo yung hugutin nila yung baril. Gets, oh. Kinuha yun kay Kurosawa. Kurosawa. Yung shot na yun. Siya yung nag-originate. Ang daming gumagamit nun eh. Sa Western spaghetti, Oo. inspired talaga ng Kurosawa yun. Para Oo nga. ang Western spaghetti, para siyang para siyang samurai film na ginawang Oo. American. Yung ginaganon, kasi may part sa Seven Samurai na ginaganon rin niya yung espada niya, yung handle. Kinuha. Ninakaw. Hindi naman kinakaw. Malupit ang Akira Kurosawa film. Seven Samurai, pangalawa. Unang-una, di ko alam kung alam mo yun. Pero si ano rin eh. Kubrick? Hindi Kubrick. Nakalimutan ko yung director eh. Yung One Flew Over the Cuckoo's Nest. Yung kay Jack Nicholson. Ang Jack ganda nun. Nicholson din. Si Nurse Ang Ratched. ganda nun. Favorite ko. Ay, gago, ganda rin. Ang lungkot. Ang lungkot Ang nung... lungkot. Fuck, dude, like, I think... Hindi naman umiyak, pero fuck. This is one of the first movies na napanood ko na malungkot yung ending. Totoo. Yung binigyan siya ng lobotomy. Tapos nawala na yung personality niya. Tapos tinulungan niya lahat ng Yung mga lahat, rapists. Like, sobrang gusto kong sakalin si Nurse Ratched. Grabe, sobrang... Actually. One of the most... Like, nandun nga, ang nakakatawa, nasa 100 best villains, nandun siya eh. Nandun siya. Nandun si Nurse Ratched, kasama niya si Darth Vader. Darth Vader, Hannibal Lecter, tapos Hindi isang ko nurse. nalaman yun, isang nurse. Oo. Kasi talaga ang epal niya lang sa buhay. Oo, ganda ng... Parang yung mga snitch, parang si Nurse Ratched siya yung mga nagsusumbong sa'yo kung nag-iossi ka nung high school. Oo, totoo. Pero Yung sobrang epal niya lang, pero wala kasi siyang... Wala siya nung parang enlightenment na sa totoo lang, si Jack Nicholson doon. Oddball siya, pero totoo lang, parang ang enlightened guy niya na parang siyang Jesus Christ ng mga crazy doon. Oo, ganda. And ang gut punch yung ending. God damn. Napanood mo pala yung prequel? Hindi, meron ba prequel yun? Hindi, kakagawa lang, origin story. Mahilig tayo sa origin story ni Nurse Ratched. Meron pala, hindi ko alam. Oo. Ratched sa Netflix. Si ano rin, si Milos, sino nga ba nagsulat nun? Hindi, younger. Ken Kesey pala nagsulat nun. Okay. Alam mo ba, kasi dati novel yun eh, tapos naging pelikula siya. Ang nagsulat nun, si Ken Kesey, siya yung nagpauso ng, alam mo yung mga hippie? Di ba yung concept ng hippie nasa bus, nag-iikot? Oo. Si Ken Kesey yung unang-una nagpasikat noon. Nasa bus sila, tapos magtatawag lang siya ng mga kung sinong taong gusto sumakay. Kahit saan kami mapunta, sama kayo. So parang psychedelic person yung nagsulat nung ano. Kaya akong gustong-gusto yung One Flew Over the Cuckoo's Nest. Kasi nga yung ano rin, yung pagkatao niya na parang iba ako. It's one, I think, not for my experience, isa sa mga pinaunang anti-hero yun. Anti-hero nga, yung Yun, gano'n. si Jack. I see you Jimbo yun. Pag napanood mo yung Jimbo kay Nicky Kurosawa, yung anti-hero nga na parang, not necessarily good,
Pero kumbaga, Parang kung sa D&D alignment, medyo neutral siya. totoo. Oo. Ay, Yan yung mga gusto kong characters yung mga flawed. Flawed taxi character. driver. Yeah. Oh. Taxi driver. Odd Taxi. Anime siya. Panoorin mo Odd Taxi. Hindi ko pa napapanood. Ganda. Sa ano naman, directors naman. Sino naman top 3 Here's directors? the thing, hindi ako kasing well-versed. Yung basic lang tayo. Oo. Stanley Kubrick, Si Kubrick. si Steven Spielberg, tapos si Stephen Chow. Stephen Chow! Wow, Yung comedy. Chinese. Kung puhasin. Oo. Kako dude, isa sa favorite. Iba kasi yung films, parang hindi ko nila lump together yung films sa comedic films. Gets. Parang sobrang iba talaga ng paggawa ng comedic film. Iba, like, wherein... Hindi pero ang comedic, yun nga yung maganda sa Kung Fu Hustle. Kasi comedic siya, pero sobrang film niya rin talaga. Sobrang cinema niya. Oo. Ang ina nakakatawa yung Kung Fu Hustle. Yung nakita yung yung kontrabida, tapos tumatay lang siya. Tapos tayong tao na it's slapstick, pero it's well done slapstick. Yeah. Oo, yun. Yun ang no, sa slapstick to. Yun nga, yun sabi mo na medyo nababash sa comedy ang slapstick kasi parang it looks very easy kasi parang mga hampas ka lang, mga ano lang. Hindi siya binabash ngayon, to be fair. Galit kasi for the longest time, it's always been that So, kaya medyo nababash siya ng konti sa circle namin kasi it's been like that for so long. Yes. Iba naman. Iba naman. Stooges. Oo. Parang I guess sa'yo na, again, you're not hating on the mainstream acts. Pero iba naman, man. Doon sa radio radio is dying. Oo. Doon sa radyo namin sa Pangasinan, pinapatugtog pa rin yung Hoy Hoy Buloy ng Parokya ni Edgar. Great song. Pero dude, ba't mo pinapatugtog to sa primetime slot ninyo kung saan gusto nyo kumuha ng younger generation? Yes. Dapat sa mga dapat mag-explore pa rin sila sa mga bago na magagaling. Pero at the same time. Kahit luma na like, tangina, imagine mo sa Peria, imbis na parating tinutugtog Journey, tinutugtog nila yung Rush. Or like fucking, or like, Toad in the Wet Sprocket. Pero katawa yun yung radyo nga, no? Pag nag-radyo ko, yung mga pinapatugtog ng bata ako, yung pa rin pinapatugtog ngayon. Nakakasama. Kaya nagugulat sila kung ba't namamatay yung radio. Yun yung dahilan. Do you think it's part old heads din na ayaw bitawan yung trabaho nila? Like, syempre, dapat tayo lang yung nasa taas. Kung legend ka pare, dapat binubuhat mo rin yung mga kasama mo pare. Tsaka napansin ko, mga tunay na legend, kahit sa iba-ibang, si Bob Dylan, they always reinvent themselves Parang hindi nila kinukulong yung sarili nila sa expectation ng iba talaga Oo. Which marami lang kasing kinain ng sistema. Feeling ko maraming kinain ng sistema na ito yung nag-work. So baka kung ito yung nag-work ngayon, ito pa rin mag-work bukas, ito pa rin mag-work sa isang araw. Parang... Kailan kaya tayo magkakaroon ng parang shift in tone sa... I guess you see it happening now kasi, again, sobrang wala na... Again, inside... Hearing from the inside lang na... Yung ratings ng TV shows, wala na Wala na. Kailan ka huling naroon ng TV? Ang tagal ko nang di naroon ng TV doon. Totoo. Online. That's why I think perfect timing tong binabalak mo. Mga ginagawa. Advice lang, unsolicited advice. Pinaka-importante sa podcasting, consistency. Consistency, More than, and promotion, may mas magaling sa'yo magtuturo nun. Pero sa podcasting, ang alam ko talaga, kung mag-miss ka lang ng isang show, bibitaw ka agad yun. Hindi bibitaw. Bababa yung views. Yung views. Actually, ganyan yung nangyari sa amin yan. Actually, we started this with the commitment na maging consistent. Gawin nyo na lang, mag-record kayo na marami sa isang araw para, kunwari, nag-record kayo 3. Tangina, 3 weeks kayo magpapahinga nun. Ganun nga. Kami ngayon, nagbabangko. Kasi nangyari, may isang beses na nangyari na parang, basta anong kami sa consistency namin, talagang grabe yung dedication at consistency namin. Tapos bigla may isa kaming episode na natanga ko, nabura ko yung raw. Parang, basta nabura ko yung raw. Well, human error. Ma-release. So, nung naputol yung consistency. Nung naputol yun, parang lagi na nagkaroon ng rason para hindi kami maging consistent. Like, bumaha. Tapos yung ang dami nagka-cancel na guest. I guess may factor din yun yung things beyond your control. Things beyond your control. Maliban nung dinelete mo yung file. Pero may things naman nangyari beyond your control. And then, I guess you have to work through that lang, I guess. So, ngayon, reset kami ng... Well, naging consistent naman siya na dire-diretso, pero hindi naging consistent na yung weekly namin na So parang ngayon, balik kami dun sa dedication na kailangan talaga ngayon consistent na tayo. Kasi kitang-kita mo sa analytics. Nung hindi kami naging consistent, bumaba talaga yung views. Oh my God, totoo yun. Ay, eto, maano ko naman sa'yo.
Yung may dagdag ko lang sabi mo kanina yung bumababa na yung TV ratings and all na ito nagkakaroon na ulit sa online. Feeling ko ang ganda niya ring ang ganda niyang magandang challenge siya for the local producers. Kasi nga ngayon, lagi na may options yung tao mag-Netflix kasi magkano cable TV dati, ngayon magkano lang ng Netflix. Kaka 500 dati cable TV dati, diba? Sky So para Cable. bang ikaw kung may choice ka, di mag-YouTube, Netflix, tsaka kung ano-ano na lang. So ngayon nagkaka-option, alam na ng Pinoy na nagkaka-options na ng tao na manood ng international films na mas may quality. So feeling ko nagiging rin siya, nagiging driving factor para mag-step up yung mainstream natin dito. Sabagay. Pero ikaw matanong kita, sa mga local comedy films, ano yung mga nagustuhan mo lately? Local? Oo. Kasi may mga napaparoon ko medyo magaganda yung So, ang pangarap kong hold up. yes. Sasabihin ko. Si Bulag o si Badjaw? Si Bulag! Si Badjaw. Wala dito. Teka. Sino yung harap mo? Si Bulag o si Badjaw? Si Badjaw nga. Ay, wala siya dito. Sobrang nakakatawa. Yung Golden Tite. Yung Golden Tite. Gago sobrang, parang resurgence yun ng comedy na sobrang yung mga tusong-tusam, The Roborats, Tito Vic and Joey, Home Along the River. Yeah, hindi kasi ako sinasabi nilang matalino ang comedy namin. Dude, I guess sinabi ko na kanina, part ng comedy dapat Ryan Rems yung nabigay sa akin ng advice. Matalino, na bobo. Totoo yun. Totoo yun. Idol ko yung si Ryan Rems. Sinaasar nga ako na kamukha ko dati yun. Kasi lagi ako naka-leather jacket dati, tapos meron akong balbas na. Ay, may balbas. Sasabihin ko sana, kamukha mo kung may balbas. Dati lagi ako naka-leather jacket. Tsaka yung humor nga ni Ryan Rems, dati kasi parang nakilala ko siya, yun doon sa sa Showtime. Tapos hindi ang karakter. Ganyan talaga siya magsalita. Ganun na lang kaya. Hoy, Andren. Tsaka ganun nga yung dating niya, yung ang galing niya mag-self-deprecate. Singer siya dati, may banda rin siya sa... galing. Ang galing niya mag-self-deprecate. Pero, alam mo, matalino siya. Yung ganun. Nag-graduate ata sa business management. Sa FEU ata. Lagi nang binabas siya sarili niya, mukha siyang na-addict siya. Pero kung talino ni Rems. Hindi siya mukhang ganun. Alam mo, hindi siya. At tawag dito, kanina gusto ko na yung tanong to na wala ako eh. Kasi diba dark humor ka talaga, so dark jokes ka talaga. Kahit yung joke ng iba. Ano yung pinakamatinding joke na narinig mo? Sinabi ko na ata, pero ulitin ko na lang. Okay. Joke to sa special ni Anthony Jeselnik. This year lang na-release, spatan mo. One of my favorite jokes. One-liner lang siya actually, pero mahilig ako sa one-liner eh. Sige, itagalog ko ulit Anong tawag mo sa buntis na sinagasaan ng bus? Ano? Gender reveal. Kago, dude. Nakakatawa kasi syempre, i-explain ko pa. Syempre, since nahiwa, tapos nakita yung laman loob nung nanay. Oh, shit, babae pala. Congratulations. Ganda ng joke na yun. Parang yung mga joke na, fuck, sana pwedeng nakawin to. May mga ganun. Ano pala, kung meron ka mga jokes na yung wish mo na sana ikaw ang nagsulat, ano pa yun? Yun yung isa. Isa na yun. Dalawa pa. Mahabang bit to, pero hindi ko nagagawin verbatim. Yung ginawa ni George Carlin, ang point niya, bakit 10 commandments? Pwede naman 3. You know why? Kasi 10 is a pleasing number. Makikinig ka ba ng 7 commandments? Hindi. Dapat G's. Ganda ng point na yun. Fuck. Tapos, I guess, yung isa, I think, eto, Sige. Kay Louis C.K. So, may joke siya tungkol sa 9/11. So, alam mo na brutal. So, malalaman mo kung gaano ka kabasurang tao. Kung gaano ka kaaga nagjakol nung nag-9/11. Yung sa kanya daw, nagjakol na siya nung nahulog na yung unang tower eh. So, nagjakol na siya bago pa mahulog yung second. So, yun yung isa sa joke na... Wait lang. Nakatawa lang ako sa irony na si Louis C.K. yung binibigay. May issue na kailo siya eh. May issue niya yung nagjajakol siya sa harap ng... Nakakatawa nga kasi sa kanya na parang lagi na humor is jakol. Kaya Tapos, doon pala nang galing eh. No? Totoo pala.
Totoo pala. Oo. Totoo pala. Jacolero talaga siya. Ano yun? Sikat na stand-up comedian yun. Na lagi niya I think siya ang pinakasikat. Ngayon si Chappelle na. Kasi dahil sa nangyari. Oo. Tapos bigla siya na Me Too movement na nag-aano siya ng mga mini-mentor niya. Oo. ng mga babaeng comedian. Oo. Magjajakol siya sa harap. Daming biglang lumabas Na-cancel na siya. gano'n. Na-cancel siya. Cancel siya. Pero nakakagago lang nga kasi lagi ng bit yung pagjajakol. Totoo pala, akala mo joke Oo. lang. Kaya yung tulad namin, nagka-issue si Marilyn Manson. Isa sa favorite ko yun, like, in-idol ko yun nung high school, si Marilyn Manson. Tapos nagka-Me Too siya, tapos parang, gulat ba kayo? Hindi mo in-expect. Di mo like, again, di ko dinedefend, pero Ah. matagal nyo na dapat nakita yung signs. Tangina. Totoo, si Marilyn Manson ang ano nga niya. Tsaka yung pangalan niya pa lang, di ba? Yung Based kay parang- Charles Manson yun, di ba? Kay Charles Manson tsaka Marilyn Monroe. Oo. Para bang sa kanya, sila yung dalawang total opposite na ito yung glamour, ito yung dark side ng mundo. So parang pinagsama niya. So parang yung darkness niya, panigurado, doon talaga na. Ang creepy kaya. Pag nakakapanood ako Greatest cover pero ng Tainted Love ever. Tainted Ginawa niyang sometimes I feel like. Ganda. ito naman, kung yung ano naman, yung pinaka-brutal na joke na nagawa mo. Pinaka-brutal yung... Hindi ko na siya ginagawa. Hindi siya gumagana eh. Medyo na-off yung tao. Joke ko siya tungkol sa abortion. Kasi, totoo naman, nagpa-abort yung pinsan ko sa US, sa Texas. Kasi bawal dito eh. Anong nangyari nun kasi nalaman nila na baka yung bata may malformations. Gets. And parang at risk din siya eh. So yun, nagpalaglag siya. Joke to ah. Tapos sabi niya, alam mo, kain tayo pagkatapos itong abortion. Kasi pagkatapos ito, wala nang laman yung tiyan ko. Hindi siya gumagana eh. Nakakatawa pero hindi siya. Ang hirap niya paganahin. Like, Gets. Yung parang hindi mo talaga alam kung anong i-react mo. Oo. Ang brutal. ang brutal nga niya eh. Buti hindi ko na siya ginagawa. Kasi talagang hindi ka 50-50. 30-70. Kung basura lang talaga yung audience, like makakamukha ako siguro. Oo. Eto, balik tayo sa mga nakasama mo sa industry. Ano naman yung mga greatest pieces of advice sa comedy na nakuha mo sa ibang tao? Greatest advice? Ganito to. Si Red, I think ma-apply mo to sa lahat. Gets. Listen to advice. Makinig ka sa payo. Pero piliin mo yung papakinggan mo. Totoo yun. Yun yung makinig ka sa suggestions, feedback. Pero i-retrofit mo kung sino kaya as a person. Kasi yung mga nagbibigay ng feedback sa'yo, hindi mo naman ka-personality, you're your own unique person. Totoo. So piliin mo yung papakinggan mo. Totoo yun. One of the worst. Kasi people can give wrong advice. And not necessarily wrong, hindi para sa'yo yung advice. Totoo yun. Totoong dapat talaga. Kaya importante rin na kilala mo yung sarili mo. O, tuturuan ba ng unggoy kung paano lumangoy yung isda, pare? Oo, totoo yun. Parang yung mga ganun. Doon napapasok na dapat kilala mo yung sarili mo. Kasi kung kilala mo yung sarili mo, malalaman mo rin kung kanino mga payo yung aligned sa'yo eh, di ba? Yes, pero easier said than done. Ang hirap kilalanin yung sarili mo. Dude. Hirap hanapin. Tsaka continuous naman yun. Yeah. Parang Nag-evolve tayo as people eh. So, ang personality mo never magiging stagnant. So yung pag-discover mo sa sarili mo, hindi pwede magiging stagnant. Oo. Ano, patapos na rin tayo, bro. Maraming Thank salamat. you so much. Ang saya na ito. Masaya. Nagamit mo yung course mo sa Pero Lasal. ito talaga yung goal ko is, Alam mo, dude, sobrang gulat ako. Taga-Lasal ka pa. Hindi ka mukhang taga-Lasal eh. Yeah. Mukha ka taga-UP. Like, I get that a lot. Ako rin, like, I get that. Like, hindi ka mukhang nurse. Oo nga, hindi nga ako mukhang nurse. Ano yan? Dati, pinakamasakit Dati sa kasi akin? clean sobrang cut ka dati. clean cut ako dati. Pinaka na-offend ako. Hindi naman I mean, ano ano lang sa mga taga-CSB Nasasaktan ako. Pagka kunyari tinatanong ako, saan ka nag-aaral? Sasabihin ko, Lasal po. CSB? Why? Why? Hindi ko alam. Hindi naman ako nag-aaral Kung doon. tinanong nila ako ng saan ka nag-aaral, sinabi kong CSB, sasabihin ko. Hindi ko sasabihin Lasal. So para talagang, gets ko na parang, merong stereotype.
alam mo ba yung stereotype? May stereotype yan yung bagsakan ng mga bumagsak sa Sinabi Hindi, ko, pero hindi. Hindi May talaga. mga kurso na wala Doon yung lang, Lasal. Oo nga. Tsaka yung kurso nila na meron sila, as in, talagang recognize sa buong May, mundo. may tropa ako nag-aral siya sa film UP. Mas maganda nga yung facilities nyo sa UP eh. Oo. Oo, wow. Hindi Yung camera pala nila yung Meron akong kaibigan. Meron akong kaibigan. Best friend ko. Actually, sabi ko yung director. Sa CSB siya nagtapos. Ngayon, mas mayaman siya sa akin ng big time sa sarili niyang karir. So parang hindi siya nag pero parang pag knowing lang the stereotype. Tapos inassume sa'yo na parang, kunyari, na UST lang. Okay. pagkasabi sa akin na kunyari Lasal, CSB, yung parang, bakit di ba ako mukhang Lasalista? Pero ngayon, lagi ko na matatanggap, sige, okay lang. Joking way, mukha kang UP. Hindi kasi nga, eto pala, kaya ako mukhang UP kasi, yung Philippine Studies, bago magkaroon ng Lasal Philippine Studies, UP lang ang merong Philippine Studies. Okay. So lahat ng professors namin, halos galing na UP lahat. Okay. kaya tsaka kaya Jologs din yung pagsasalita ko kasi nga, very Jologs kasi Filipino kami, hindi kami nag-i-English dun sa course. So talagang very Jologs talaga. Ayun, bro, bali maraming salamat. Thank you so much. Meron na lang ako mga huling tanong pa. Una, ano yung mga pangarap mo para sa comedy industry sa Pilipinas? Pangarap ko is lahat ng parang you just want the righteous people to win eh. Yan lang. Sana itong comedy pwede natin gawing again, baka hindi mangyari to pero sana ito yung dream ko na mangyari para sa ating lahat naman to eh. Na pwede natin gawing trabaho yung comedy. Day job na natin to kasi ang hirap na balanse yung dalawang trabaho, comedy tas hindi. Tapos panggabi pa yung comedy, hindi kaya. Pampuyatan. Hindi kaya. Kaya nag-freelance na lang ako eh. Nag-quit ako sa isang ad agency. Tas, yan. Pero sa totoo lang, sobrang galing nyo ng Comedy Manila. Dude, galing namin. Hindi humble. Kilala naman natin kami. Cool Pals, puro Comedy Manila eh. Na, imposibleng hindi. I mean, feeling ko, yun nga, sinabi mo kanina, infant stage pa lang ng comedy sa Pilipinas. And at the same time, comedy, yung comedy as in yung humor, one of the oldest human experiences. Yes. Na yung Hadzabe tribe, yung pinakalumang hunter-gatherer tribe dito, pagka after nila mag-hunting, tapos nakakain na sila, magpiesta na sila, sa gabi habang natutulog, wala sila ibang ginagawa kundi mag-joke habang natutulog. Kasi wala silang ibang entertainment eh. So parang yung humor, yung comedy, one of the most oldest human experiences na parang imposibleng hindi natin makakapitalize yun eh. Parang ganun. So parang imposible. Tingnan mo, kunyari, kahit naman before Vice Ganda, wala pa namang Vice Ganda na talaga naka-reach ng ganung level ng success, di ba? So parang ibig sabihin, hindi rin imposible yung... Again, di ko siya kilala first. Tinulungan niya yung mga nagtulong sa kanya. Paying it forward. Yeah. So parang yung sa comedy, yung stand-up comedy na yung sa brand nyo naman, imposibleng hindi. Kasi sa totoo lang, mga pinsan ko pa lang. May pinsan ako, siguro ilang beses ka na napanood nun. Basta nanonood yun lagi sila. Basta hindi ko lang nagkakausap pa sila sa mga ano. So sabihin, attention na yun. Attention is value, is currency na yun. So parang for sure yun, darating yun. Ito naman, for the last question naman. Paano mo gustong maalala ng mga tao bilang comedian? I think gusto ko maalala as a guy sa eksena na nandun, na tumulong sa mga younger talents, na naging honest, na hindi yung kung magka-disagreement man, hindi ako ng backfight. At yung parang as an original. Yun yung, again, selfish, like, ang yabang. Pero as an original, talaga na, okay, hindi siya yung pinaka-nakakatawa, pero siya yung pinaka-original. Yan lang. Napakaganda. Yung totoo ka na. Bro, maraming salamat sa opportunity. Ang sarap ng kwentuhan. Ulitin natin to. Ulitin natin to. Ay, nga pala, bro. Saan ka pala mahanap ng mga tao? All socials, at Fundren. All socials yun. Tapos, comedymanila.ph. Yun lang. Tsaka may mga gigs ka ba? Gusto i-plug? Sa February pa. Pahinga muna ako ngayon. Okay. Trabaho lang. Sa social media niya. Yung mga podcast yun. Tapos, Bago Matulog at Spotify. Bago Matulog with Red Oliero. Yeah. Bro, maraming salamat. Thank you, Basti. Okay.